Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1931-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa kasalukuyan, direktang itinuturing ni na Mateo at Yino si Jason na parang hangin. Hindi nagdulot ng gulo si Mateo, pero hindi rin siya takot sa gulo. Dahil binubuli siya ng mga tao hanggang sa may pintuan, natural lang na wala siyang dahilan para umatras. Hey! Kahit ang black scale ay minamaliit mo, talagang napakayabang. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung gaano kalakas ang black scale. Sabi ni Yino nang may malamig na ngiti. Malamig na sabi ni Mateo, ganoon ba? Kung gayon, kailangan kong tingnang mabuti. Sa ibaba ng entablado, habang nakatingin ang Panginoon at katulong ni Yuan Jian sa eksenang ito, malamig silang ngumisi ng walang tigil. Kung gaano kalakas si Yino, napakalinaw nila. Kahit ang level 8 difficulty rank 5 divine pills, na-refine na rin niya ang divine grade dati. Kahit na napakalakas ni Mateo, na umaabot sa black scale na antas na ito, tiyak na naabot na niya ang limitasyon. Hey! Isang ang mapang ipong tao, ang ganitong klaseng tao ay hindi karapat-dapat na manatili sa Alchemy Celestial Pavilion. Sabi ni Yuan Jian ang may malamig na ngiti. Matapos matalo si Hyuet, hinanap niya si Yino at hiniling dito na kumilos para turuan ng leksyon si Mateo. Si Yino ay napakadeboto sa Springwind Hall. Inalagaan din siya ng maayos ni Yuan Jian, at ang relasyon ng dalawa ay napakakaibigan. Sinabi ni Yuan Jian ang mga walang batayang salitang iyon para marinig ni Yino. Natural lamang na labis siyang nagalit at agad na lumapit upang maghanap ng gulo kay Mateo. Ngayon, sinulsulan ni Yino ang kayabangan ni Mateo. Nang maramdaman ito ni Yuan Jian, mas lalo siyang naniwala sa mga sinabi ni Hyuet. Nang makitang tinanggap ni Mateo ang pastahan, labis na natuwa si Hyuet sa kanyang puso. Padre ng pamilya, tama ba ako? Walang pakialam ang lalaking ito sa kahit sino, lalo na't ako na isang simpleng katiwala lang, sabi ni Hyuet ng may asar. Tumango si Yuan Jian at sinabing, kung aakyat siya sa ibabaw ng ating mga ulo, kailangan niyang panagutan ang mga kahihinatnan. Nagayos na ako ng mga taong maghihintay sa kanya sa labas ng lungsod. Hanggat aalis siya ng lungsod, tiyak na mamamatay siya ng walang duda. Bilang elder ng Springwind Hall, natural lamang na hindi si Yuan Jian ang isang taong may malambot na puso at mabait. Ang pagtama ni Mateo sa kanyang katiwala ay katumbas ng pagtama sa mukha niya, paano niya ito matiis. Bukod dito, ininsulto pa ni Mateo ang Springwind Hall kasama niya. Tuwang-tuwa si Hyuet nang marinig niya ito. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang family head ay talagang nagagawa ang mga bagay-bagay ng walang kahit isang detalyeng nakaligtaan. Maraming salamat, pinuno ng pamilya, sa pagbubuhos ng sama ng loob na ito para sa akin. Tuwang-tuwa na sabi ni Hyuet. Sa entablado, handa na ang dalawang tao. Isang malaking labanan ang malapit nang magsimula. Bago ito, wala pang mga Dark Violet Alchemist na humamon sa mga Black Scale Alchemist. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, walang posibilidad na maghamon. Pero ngayon, si Mateo, ang Dark Violet na ito, ay talagang hinamon ang isang Black Scale. Bukod pa rito, si Yino ay isang napakalakas na nilalang sa mga Black Scale Alchemist. Brat, idilat mo ng malaki ang mga mata mo at tingnan mo ang tinatawag na tunay na alchemy daw powerhouse. Maaga ka pa. Ngayon, papaalisin kita sa dakilang kabisera ng imperyo. Sabi ni Yino nang may malamig na ngiti. Sa totoo lang, bago ito, ang pagtatasa ng lahat sa lakas ni Mateo ay napakaliit. Napakalaki lang din ang pagkakaiba ng lakas ng mga Black Scale level alchemy powerhouse. Ang mga makapangyarihang nilalang sa kanila ay pumasok sa Dao Realm maraming taon na ang nakalilipas at hindi ito ang kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Para sa mga Diyos ng alchemy, ang Dao Realm ay isang mahalagang sansinukob. Hindi lang alam ni Yino na nasa grand completion na pala ng Dao Realm si Mateo. Sige, tama na ang kalokohan. Kung ang pagyayabang ay nakakapagpabuti ng mga gamot, kahit sino ay maaaring maging isang alchemist sa Heavenspan world na ito, malamig na sabi ni Mateo. Madilim ang mukha ni Yino habang sinasabi niya sa seryosong boses, napaka-laser ng dila mong bata. Sa labanan ng alchemy, kailangan mong mag-ingat.
Biglang sumabog ang malawak na puwersang kaluluwa ni Hino, na nagbigay sa mga tao ng nakakakilabot na pakiramdam. Papasok sa isang estado ng pagpipino ng pil, ang buong pagkatao ni Hino ay hindi pa rin nagpakita ng pagpipigil, na nagbigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng labis na pagkayamot. Di nagtagal, isang malalim at mahiwagang aura ang unti-unting bumangon sa paligid ng koaling panggamot. Putok. Ang aura ni Hino ay lalong naging malakas, parang isang mabangis na tigre, na sumusugod patungo sa teritoryo ni Mateo. Walang kapantay na dominanti. Sa paningin ng mga tagalabas, gustong sakupin ni Hino ang buong singsing, para hindi mabigyan ng pagkakataon si Mateo na mabuhay. Ang Daurel na si Hino, ang kanyang kahangahangang momentum ay natural na ibang-iba sa mga kalaban na nakasalamuhan ni Mateo. Ang lakas ng kanyang pagtama ay mahigit 1,000 beses na mas malakas kaysa sa iba. Sa ilalim ng makapangyarihang aura ni Hino, tila nasa isang mapanganib na sitwasyon si Mateo. Sa katunayan, masyadong maaga pa para kay Mateo na harapin ang mga Black-Scale Alchemist. Ito ba ang lakas ng mga Black-Scale level Pinnacle Powerhouse? Talagang napakalakas. Mukhang nakatagpo na ni Mateo ang kanyang katapat sa pagkakataong ito. Nang makita ang sitwasyon ni Mateo, sunod-sunod na bumaantong hininga ang mga tao. Brat, hindi mo ba minamaliit ang Black-Scale? Ito ang tunay na lakas ng Black-Scale. Gusto ko pa ring makita kung paano mo pinoproseso ang mga table tasks. Bukod sa pagpoproseso ng tableta, may natitira pang lakas si Hino para makipag-usap kay Mateo. Sa ilalim ng panghihimasok ng kanyang makapangyarihang aura, hindi mapapanatili ng mga ordinaryong tao ang kanilang estado ng pag-iisip. Ang pagpipino ng tableta ay hindi pinahihintulutan ng kahit kaunting pagkakamali. Kapag naantala, napakadaling maapektuhan ang resulta ng pagpipino ng tableta. Ang aura ni Hino ay parang tubig tabang, sinasalaysay ang aura ni Mateo ng sunod-sunod. Walang kapantay na dominanti. Ang ganitong uri ng labanan sa alkemiya ay ang paghaharap ng ng dalawang tao. Pero sa pagkakataong ito, dahan-dahang iminulat ni Mateo ang dalawang mata at malamig na sinabi, "Ito lang ang lakas mo." Nakakadismaya talaga. Tumawa ng malamig si Hino at akmang sisigat na nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Biglang nagbago ang aura ni Mateo, isang kahangahangang momentum na parang dagat ang agad na naatros. Sa simula, sa singsing na ito, punong-puno ito ng aura ni Hino sa lahat ng dako. Pero sa isang kisap mata, ginantihan ito ni Mateo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hino. Paano pa niya magagawang magsalita? Ginamit niya ang lahat ng kanyang pamamaraan, gusto niyang pigilan ang pag-atres. Ngunit lahat ng kanyang mga ginawa ay walang saysay. Ang Keo 7 Star Art ni Mateo ay sumugod ng buong lakas, hindi mapigil ang sumulong, dinurog si Hino na parang tinatangay ang mga tuyong dahon. Gayunpaman, si Hino ay isang makapangyarihang Daurelm sa huli. Sa wakas, sa huling sandali, naharangan niya ang pag-atake ni Mateo. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mga mukha ng lahat. Sa sandaling ito, si Mateo ay maituturing na isang Diyos. Ang mahiwagang aura na nakapalibot sa kanya ay nagpang-inag sa mga tao. Ito. Anong nangyayari dito? Bakit biglang naging ganito kalakas si Mateo? Napakahirap isipin. Lumalabas. Lumalabas na matagal na niyang itinago ang kanyang lakas. Natatagong lakas ko. Hindi lang talaga tayo sapat na kwalipikado para gamitin niya ang buong kapangyarihan niya. Labis na nagulat ang lahat. Ang eksena sa harap nila ay talagang lampas sa kanilang inaasahan. Sa simula pa lang, ang mga labanan ni Mateo sa alchemy ay tila napaka-menaitan. Hindi pa siya kailanman nagkusa na umatake sa iba noon. Dahil matagal siyang hindi kilala, inakala ng lahat na dito na lang natatapos ang kanyang lakas. Pero ngayon, naging mapang-ipong si Hino, na sa wakas ay nagdulot ng galit ni Mateo, na nagdulot sa kanya ng mababangges na pangil. Ginawa niya lahat ng makakaya niya. Ang Mateo na walang itinanggi na pagsisikap ay talagang napakalakas. Ang kasalukuyang si Hino ay namumutla ng husto, ang mga kamay at paa ay pawang nagugulo. Siya ay nababalot na ng kalituhan. Sa ilalim ng pangangibabaw ni Mateo, ang kanyang aura ay napigilan sa loob ng radius na 10 talampakan, hindi na niya kayang makalusot pa. Hindi naman masama, at least may kakayahan ka. Masyado ka lang mahina. Dahan-dahang ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig, at isa na namang sunod-sunod na mabangis na pag-atake ang sumiklab. Power!
Hindi na nakayanan ni Ino ang pag-iyak, at tumalsik ang sariwang dugo mula sa bibig nito. Ang kanyang paga ng mga gamot ay tuluyan ding naging walang silbing mga tableta. Tumingin si Ino kay Mateo, walang kapantay na gulat. Nawala. Natalo talaga siya. Siya, isang marangal na middle rank na 6-star alchemy god, isang tugatog na pag-iral sa mga black scale alchemist, ay talagang natalo sa isang 5-star alchemy god. Pakiramdam ni Ino ay nananaginip siya. 1932. Tiningnan ni Jason ang maliit na bote ng gamot na hawak niya, gulat na gulat at hindi makapagsalita. Malaking pildores ng banal na espiritu. Ito. Paano ito naging posible? Ito ay isang Crimson Fire 9 Brilliance pill na may antas 8 kahirapan. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, namangha ang buong karamihan. Bago ito, minsan nang pinino ni Mateo ang malawak na Spirit Divine Pills. Pagdating niya sa Dark Violet Arena, bihira na niyang pinino ang malawak na Spirit Divine Pills. Kahit ang Void Spirit ay bihirang pinino. Inisip ng lahat na ito ay dahil sa pagtindi ng kahirapan ng mga medicinal pills, hindi na sapat ang lakas ni Mateo para pinuhin pa ito. Ngayon lang nila nalaman na mali pala ang akala nilang lahat. Isang malaking pagkakamali. Nang makipagpalitan ng suntok si Mateo sa kanila, hindi man lang niya ginamit ang 30% ng kanyang lakas. Naglalaro lang siya. Naglalaro lang siya. Anong klaseng konsepto iyon, isang malawak na Spirit Divine Pill na may antas 8 kahirapan? Ang ganitong uri ng lakas ay sapat na upang walisin ang mga powerhouse sa antas ng Black Scale. Mga powerhouse na nasa antas ng Black Scale, kalimutan na ang malawak na Spirit Divine Pill, kahit ang mga Purple Spirit Divine Pills ay kailangan ding umasa sa swerte. Pero direktang pinino ni Mateo ang isang malawak na Spirit Divine Pill. Napakalaki ng pagkakaibang ito. Maaari kayang si Mateo ay mayroon ng lakas para maging isang alchemy celestial level powerhouse. Pag-iisip hanggang dito, lahat ay napuno ng gulat. Natulala si Ino sa eksenang ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Natalo siya, talagang natalo ng lubusan. Sa loob lamang ng ilang dosenang paghinga mula simula hanggang katapusan, tuluyan siyang bumagsak sa ilalim ng malatubig na opens iba ni Mateo. Pero pinino ni Mateo ang isang napakalaking pildores ng espiritu. Ang ganitong uri ng lakas ay isang tugatog na malayong malayo sa kanyang abot kamay habang buhay. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Ino at malamig na sinabi, "Guro, pakiusap po." Nang inig ang buong katawan ni Ino, paulit-ulit na nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ang taya na ito ay dahil pakiramdam niya ay hindi siya matatalo. Ngunit ang resulta ay natalo siya. Ang hindi pagpasok sa Lustrous Gold Great Imperial Capital sa buhay na ito, ang magiging kahihinatnan ay masyadong mabigat para sa kanya. Malaki ang kanyang mga inaasam, na may pag-asang makapasok sa Alchemy Celestial Pavilion. Pero ngayon, lahat ay naging parang bula. Nang makitang hindi tumugon si Ino, malamig na sinabi ni Mateo, naliligaw at gusto pa ring sumuko, estilo ba ito ng Springwind Hall? Tahimik pa rin si Ino. Nanginginig lang ang mga kalamnan sa mukha niya. Malinaw na nahihirapan siya sa puso niya. Kung tutuusin nga ang kanyang pangako sa harap ng napakaraming tao, paano pa siya makakaharap ng mga tao sa hinaharap sa maningning na ginto na dakilang kabisera ng imperyo na ito? Pero dahil pinilit siyang umalis sa Lustrous Gold Great Imperial Capital, ayaw niya rin. Binata, kailangan mo bang pilitin ang mga taong tulad nito? Nang medyo nakakailang na, isang figure ang dahan-daang lumabas, paakyat sa entablado. Nagbago ang ekspresyon ni Ino, dali-daling yumuko habang sinasabing, "Hallmaster." Ako. Tinignan ni Mateo ang matabang ito sa kanyang marangyang kasuotan. Ang kasuotan na ito ay parang isang tycoon o lokal na tirano. Hindi inaasahan ni Mateo na siya pala ang Hallmaster ng Springwind Hall. Ang taba na ito ay nagbigay kay Mateo ng isang hindi maintindihang pakiramdam. Nakakaakit ba ang mga tao? Hey! Itong palabas ngayon, napanood na ng lahat. Sino ba ang mapang-api, naniniwala akong lahat ay may marka sa kanilang mga puso, sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti. Punong-puno ng laman ang mukha ng mataba habang nakangiti at sinabing, hindi kahahanapan ni Elder Yu ng gulo ng walang katwiran o dahilan. May dahilan ang bagay na ito, di ba? Malamig na sumengot si Ino at sinabing, ang batang ito ay umaasa sa kanyang talento na nakahihigit sa mga tao kaya hindi niya pinapansin ang mga tao.
Iniinsulto pa nga niya ang aking Springwind Hall dahil sa kanyang mga salita. Bilang elder ng Springwind Hall, paano ko ito matiis? Sabi ng mataba, narinig mo rin, ang Springwind Hall ko ay isa ring pangunahing bulwagan ng Myriad Treasure Tower kahit ano paman. Little brother, ang pang-iinsulto mo, malamang hindi angkop, di ba? Insultuhan ng Springwind Hall. Hey! Gusto niyong palayasin ang Crosswell na ito sa dakilang kabisera ng imperyo batay lang sa isang panig na salaysay, isang tunay na makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan. Elder Yuan Jian, nandito ka rin ba? Bakit hindi mo ipakilala ang iyong sarili? Biglang sabi ni Mateo sa malinaw na boses. Pagkasabi niya nito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Huet sa tabi ni Yuan Jian. Pero sumanghal ng malamig si Yuan Jian, tila naaanod palabas. Humarap kay Mateo, malamig na sumangot si Yuan Jian at sinabing, Mateo, nabalitaan kong sumikat ka raw sa Dark Violet Arena kaya nagpadala ako ng isang tauhan para mag-alok ng mamahaling regalo, dahil gusto kong makipagkilala. Pero nasaktan mo siya ng husto at ininsulto mo pa ang Springwind Hall ko gamit ang mga salita, nasaan ang pangangatwiran mo? Ang tatlong malalakas na kalaban ng Springwind Hall na kasalukuyang kalaban ni Mateo, ay nagdulot din ng kaguluhan. Kahit na namumukod tangi ang talento ni Mateo, at ang kanyang lakas ay napakalakas, sa bagay na ito, tila kasalanan talaga ni Mateo. Sa ibaba ng entablado, hindi mapigilan ang pagkumpas at pagturo kay Mateo. Pero hindi natinag si Mateo at malamig na sinabi, Elder Yuan Jian, ang katulong na tinutukoy mo ay si Huet, tama ba? Malamig na sumangot si Yuan Jian at sinabing, syempre naman. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung gayon. Nasaan siya ngayon? Hey! Nang ahas ka pa ring hamanin ng harapan. Kung gayon ay hahayaan kong makita ng lahat ang mayabang mong mukha. Huet! Malamig na sumanghal si Yuan Jian at sumigaw. Pero walang sumagot. Kumunat ang noo ni Yuan Jian at muling sumigaw, Huet. Wala pa ring sumasagot. Kumabog ng malakas ang puso ni Yuan Jian, palihim na iniisip na hindi ito maganda. Gusto pa rin niyang sumigaw ulit pero naputol siya ni Mateo at sinabing, hindi na kailangang sumigaw, siguradong nakatakas na siya. Sabay na nagbago ang ekspresyon ng tatlong malalaking tauhan ng Springwind Hall. Dahil dito, nalaman na nila na hindi pala ganoon kadali ang bagay na ito. Ito. Anong nangyayari dito? Medyo natarante si Yuan Jian. Bahagya niyang naramdaman na may mali. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, syempre hindi siya nangangahas na lumabas at harapin ang isa't isa. Sa bagay na ito, hanggat nagkikita tayo, wala siyang mapagtataguan. Elder Jiang, ikaw, isang mataas na elder ng Springwind Hall, ay talagang nakapulupot sa kalingkingan ng isang katulong at nagdulot pa ng malaking eksena, talagang katawa-tawa. Bahagyang nagbago rin ang ekspresyon ng Hallmaster, alam niyang baka may nanloko talaga sa kanila ngayon. Nakakunot ang noo niyang tanong, Little Friend Crosswell, ano ba ang nangyayari? Hindi rin ito itinago ni Mateo, at isinalaysay niya ng pahapyaw ang sitwasyon ng pagpunta niya sa Jiang Manor ng araw na iyon, dahilan para biglang magbago ang mukha ng tatlong tao. Napakasimple lang din na gusto kong patunayan ang bagay na ito, basta't pumunta si Elder Jiang sa gatehouse para magtanong tungkol dito, naniniwala akong magiging malinaw ito sa isang sulyap. Tungkol naman sa pagsasabi na sinaktan ko siya at ininsulto ang Springwind Hall, wala nang ganoon. Dahil simula noong araw na iyon, hindi ko na siya nakita muli, sabi ni Mateo. Nabasag ang mga buko-buko ni Yuan Jian dahil sa pagkayem, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga panga. Malinaw na galit na siya ng husto. Hindi niya inaasahan na siya, isang marangal na elder sa bulwagan, ay magiging isang talem sa kamay ng isang katulong. At hindi lang basta-basta hiniwa ng talem na ito ang sarili niya, nasugatan pa nito ang Springwind Hall. Ngayon, kahit si Hallmaster ay personal na lumapit, masasabing nawala ng malay si Springwind Hall hanggang sa bahay ng kanilang lola. Gusto niyang hiwain at tadterin si Huet ngayon din. Galit na galit din ang ekspresyon ni Ino. Bigla niyang ibinuka ang bibig at sinabing, kung ganoon nga, bakit mo agad inamin? Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, kung sinabi ko yan noon, maniniwala ka ba? Hindi napigilan ni Ino ang mabulunan ng marinig iyon, saka lamang niya naalala na tinanong na nga pala siya ni Mateo dati, ngunit agad niya itong itinanggi. Kahit magpaliwanag pa si Mateo, hindi rin siya maniniwala. Iisipin niya na itinatanggi lang ito ni Mateo.
Natural lang na alam ito ni Mateo, kaya hindi na rin siya makapagpaliwanag pa. Nanghihina ang lahat ng walang lakas sa pagpapaliwanag. Lakas ang landas ng hari. Pinasuko niya si Ino, pagkatapos ay lumapit upang magpaliwanag. Ang panghihikayat ay natural na mas malakas. Sa oras na ito, biglang ikinuyom ng Hallmaster ang kanyang mga kamao kay Mateo at sinabing, "Little friend Croswell, kasalanan ng Springwind Hall ko ang lahat ng ito, humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan nina Elder Yu at Elder Jiang." 1933. Humingi ng tawad si Hallmaster Maynard mo kay Mateo. Tunay ngang kahanga-hanga. Si Hallmaster Maynard ay isang walang kapantay na powerhouse sa Peak True God Realm, ngunit humingi pa rin siya ng tawad sa isang junior ng Celestial Deity Realm. Ano bang alam mo? Lubos na tinalo ni Mateo si Ino, ang lakas niya ay malamang na makapasok na sa Alchemy Celestial Class. Kapantay lang yan ni Hallmaster Maynard sa ganoong kalaking yan. Sa ganoong kalaking yan, hindi magandang masaktan si Hallmaster Maynard. Lalo na't kasalanan ito ni Springwind Hall sa simula pa lang. Ang ginawa ng Hallmaster ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Ang posisyon ni Maynard ay nasa pinakamataas na antas sa Lustrous Gold Great Imperial Capital. Hindi man lang siya kayang salubungin ng ibang tao. Kung iba ang may kasalanan, kahit kasalanan pa ng Springwind Hall, imposibleng yumuko siya at umamin ng pagkakamali. Pero sino ang mag-aakala na inamin niya pala ang kasalanan sa isang junior ng Celestial Deity Realm? Guro ng bulwagan. Namutla sa takot sina Ino at Yuan Jian at magsasalita na sana, ngunit pinigilan sila ni Maynard sa pamamagitan ng isang senadoryos. Ang dalawang tao ay may nahihiyang mga mukha, nakayuko ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Sila ang may gawa ng kalat pero kailangan ni Hallmaster na linisin ang kalat nila. Tumingin si Mateo sa mataba at nakangiting sinabi, "Hindi mahalaga sa akin kung aalis si Elder Yu o hindi." Pero natikman na ito ni Croswell dahil sa pagiging mapang-asar ni Springwind Hall. Simula ng personal na magsalita si Lord Hallmaster ngayon, natural lang na walang dahilan para manggulo pa itong si Croswell. Dito na nagtatapos ang bagay na ito. Alam ni Mateo ang kanyang mga limitasyon, isa lamang siyang junior ng Celestial Deity Realm sa huli. Humingi ng tawad si Maynard sa kanya sa harap ng napakaraming tao, natural lang na hindi niya kayang kumapit kay Ino nang hindi bumitaw. Mayroon na siyang masamang balak kay Springwind Hall sa puso niya. Tungkol naman sa pagpapakita ni Maynard ng mabuting kalooban, hindi niya ito pinaniwalaan. Dito na rin natigil ang bagay na ito. Papunta sa Springwind Hall, hindi nakaramdam si Mateo ng anumang magandang impresyon. Kahit si Hewitt o si Ino pa, napakalalim talaga ng impresyong iniwan kay Mateo. Nakangiti pa rin ang Hallmaster, tila hindi pinansin ang ugali ni Mateo habang nakangiting sinasabi, "Malawak ang pag-iisip ni Little Friend Croswell, walang katapusang nagpapasalamat si Springwind Hall." Elder Yu? Elder Jiang? Bakit hindi mo pa nagpapasalamat kay Little Friend Croswell? Nang marinig iyon ng dalawa, dali-dali silang yumoko. Bahagyang tumango si Mateo, inakala niyang nakasagot na. Walang makakaasa na ang isang malaking tunggalian ay naresolba ng ganoon lang kabilis. Lalo na't hindi nila naisip na ang isang napakalaking Springwind Hall ay humingi ng tawad sa isang Celestial Deity Realm. Ang labanan ni Mateo at Ino ay kumalat sa buong Alchemy Celestial Pavilion sa pinakamabilis na bilis. Kumalat pa ito sa buong Lustrous Gold Great Imperial Capital. Pagkatapos noon, nahukay na ang pinagmulan ni Mateo. Nagulat ang buong lungsod. Dati, maraming haka-haka tungkol kay Mateo. May nagsabing nagmula siya sa isang makalangit na emperador na si Bodhimanda, may nagsabing nagmula siya sa isang mapag-isang dakilang pamilya. May nagsabi pa ngang may kaugnayan siya sa ninunong medisina sa maraming paraan. Walang nag-akala na si Mateo ay nagmula lamang sa isang maliit na lungsod ng imperyo. Sa paghuhukay pa, isa lang pala siyang maliit na county na galing. Isang alchemist na walang kahit kaunting karanasan ang gumamit lamang ng 1,000 taon para sa isang black-scale alchemist. Ang talentong ito ay sadyang gamulat sa langit at lupa at nagpaiyak pa sa mga Diyos at multo. Sa loob ng ilang panahon, si Mateo ang naging target na hinangaan ng napakaraming alchemist. Sa Alchemy Celestial Pavilion, maraming Alchemy Celestial class powerhouses ang labis na nagulat. Lalo na si Carswell, hindi niya alam kung anong klaseng mga salita ang gagamitin para ilarawan ang gulat sa kanyang puso.
Maaari kayang talagang pinino niya ang exquisite Jade Heart Recovery Pill na iyon. Isang 5-star alchemy god na nagpino ng isang divine grade exquisite Jade Heart Recovery Pill, ito. Paano ito naging posible? Pakiramdam ni Carswell ay hindi lubos na maintindihan ng kanyang utak ang mga ito. Kahit may kaunting hula siya kanina, hindi niya talaga ito pinaniwalaan. Una, unti-unting tumataas ang performance ni Mateo sa Dark Violet Arena. Pangalawa, masyadong kapanipaniwala ang ganitong bagay. Pero pinino na ni Mateo ang isang level 8 medicinal pill ngayon, at pinino pa nga niya ang isang malawak na Spirit Divine Grade. Kung gayon, ang pag-abot sa Divine Grade para sa level 9 difficulty ay tila hindi mahirap intindihin. Isang bahid ng pagkagulat ang sumilay sa tingin ni Yorick nang sabihin niya, kung ganoon, mayroon na siyang mga kwalifikasyon para makapasok sa Alchemy Celestial Pavilion. Malamang, pagdating sa pagpipino ng rank 5 Divine Pills, hindi tayo makakapantay sa kanya. Nang marinig iyon ng iilang tao, nagpalitan sila ng tingin. Divine Grade Exquisite Jade Heart Recovery Pill, sino sa kanila ang makakapagpaganda nito sa isang iglap lang? Maliban na lang kung parang isang bulag na pas ang nabangga ang isang patay na daga, kung hindi, wala talagang pagkakataon. Pero pinino ito Mateo. Isang 5-star Alchemy Celestial Pavilion ang papasok sa Alchemy Celestial Pavilion, pakiramdam nila ay kakaiba ito kahit paano pa nila ito isipin. Natigilan si Carswell. Nang maalala niya noon sa 100 Herb Gathering, hinimok pa niya si Mateo gamit ang mga taos pusong salita at same time na kahilingan, talagang nakakatawa ito ng husto. Natuklasan niya na si Mateo ay walang ganitong kawalang pag-iimbot na dapat ay mayroon siya sa edad na ito, ngunit sa halip ay nagmukhang napakamapagkumbaba. Kung ang isang binata na may talento ni Mateo ay napinsala ng isang taong nagsabing ang medicinal pill ay hindi niya pino, matagal na sana itong sumabog. Pero hindi ginawa iyon ni Mateo. Hindi lamang niya ginawa, kundi buong pagpapakumbaba pa niyang tinanggap ang mungkahing ito. Kung haharapin siya ni Mateo noon at bibigyan ng mga gamot, wala na talagang may lalagay sa dati niyang mukha. Sa paggunita nito ngayon, si Carswell ay puno ng pasasalamat at paghanga kay Mateo sa kanyang puso. Bata pa sa edad, ngunit may malawak na pag-iisip, hindi ito ang kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Hindi pa nakapagdadagdag ng mga bagong miyembro ang Alchemy Celestial Pavilion sa loob ng 100,000 taon, di ba? Panahon na rin para sumali ang isang bagong miyembro. Ang pagpasok ni Mateo sa Alchemy Celestial Pavilion ay talagang isang magandang bagay para sa amin at sa Alchemy Celestial Pavilion. Sabi ni Carswell. Tumango rin si Yorick at sinabing, walang hanggan ang magiging kinabukasan ng batang ito. Ang pagsali niya sa Alchemy Celestial Pavilion ay lalo lamang magpapalago sa reputasyon ng Alchemy Celestial Pavilion. Humabog. Bahagyang gumamit ng lakas si Yuan Jian, lumuhad si Hewitt sa harap ni Mateo. Nakababatang kapatid na Carswell, lubos akong nakikiramay. Si Jiang na ito ang nabigo sa pagdisiplina at muntik nang magdulot ng isang sakuna. Ngayon, dinala ko ang taong ito sa harap mo upang hintayin ang iyong hatol. Ikinuyom ni Yuan Jian ang kanyang mga kamao at sinabi kay Mateo. Nang araw na iyon, pagkatapos umalis ni Hewitt sa Alchemy Celestial Pavilion, gusto niyang tumakas ng palihim. Nakakalungkot lang na ang kapangyarihan at impluwensya ng Springwind Hall ay napakalakas. Kung talagang ginamit nila ang buong lakas ng bulwagan para sakupin ang isang celestial deity realm, paano siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas? Pagkalipas ng ilang araw, si Hewitt ay nabihag sa bahay ng isang karaniwang tao. Ngayon, sinamahan ni Maynard at Yuan Jian si Hewitt sa Joyful Aroma Residence, inihatid siya sa harap ni Mateo. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Hewitt. Gumapang siya palapit kay Mateo at paulit-ulit na yumuko habang sinasabi, Panginoon Mateo, patawarin mo po ako. Itong hamak na may mga mata ngunit hindi makakita. Itong hamak na may mga mata ngunit hindi makakita. Tumingin si Mateo kay Hewitt at malamig na sinabi, noong araw na iyon, sa gatehouse, hindi naman talaga malaking problema ang pagharang mo sa akin sa labas ng pinto. Kung hindi mo ako hahayaang makipagkita kay Elder Jiang, gagamit ako ng sarili kong paraan para makipagkita kay Elder Jiang. Pero hindi mo dapat pinapunta ang mga tao para patayin ako. Dahil napukaw mo ang intensyong pumatay, isa sa atin ang kailangang mamatay. Paano mo gustong mapatawad kita?
Nang marinig iyon ni Hewitt, sinabi niya ng may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa, "Panginoon Mateo, alam ng hamak na ito ang kanyang pagkakamali. Alam ng hamak na ito ang kanyang pagkakamali. Nagmamakaawa ako sa iyo na huwag mo nang patayin ang hamak na ito." Hindi siya naasiwa ni Mateo at walang pakialam na sinabi kay Yuan Jian, "Elder Jiang, ikaw ang nagdala sa kanya, gawin mo sa kanya ang gusto mo." Galit na galit din si Yuan Jian kay Hewitt at sinabi sa malamig na boses, "Hewitt, mabuti ang pakikitungo ko sa iyo sa loob ng maraming taon, pero sino ang mag-aakala na ang kabaitan mo ay sinuklian mo ng kawalang utang loob? Napakasama ng iyong mga motibo, halos maging dahilan para mapahamak ako magpakailanman. Ngayon, kung hindi kita papatayin, mahirap alisin ang puot na ito." Gusto pa sanang magsalita ni Hewitt nang hampasin ni Yuan Jian ang ulo niya gamit ang isang palad, dahilan para mamatay siya. 1934. Nakababatang Kuya Croswell, kasalanan ko ang lahat ng ito. Humihingi ulit ng paumanhin sa iyo itong si Jiang. Alam kong hindi sapat ang pagpatay sa molditang ito para mapawi ang puot ng nakababatang Kuya Croswell, kaya naman espesyal akong nagdala ng mga regalo bilang kabayaran. Habang sinasabi niya, pumalakpak si Yuan Jian. May ilang katulong na nagbubuhat ng malaking tambak ng mga gamit. Nakababatang kapatid na Croswell, ito ang listahan ng mga regalo. Pakitanggap po sana ang mga ito. Gaya ng sinabi niya, iniabot ni Yuan Jian ang isang mahabang pulang listahan. Kung titingnan ang hitsura nito, malamang ay hindi bababa sa 100 bagay ang laman nito. Nang makita ni Cooper na tumango si Mateo, lumapit siya para kunin ang listahan. Habang inililibot ang tingin, hindi niya maiwasang mamangha. Ang lalaking ito ay kahangahangang tao, at tinawag siyang mayaman, at mas malakas magsalita kaysa sa iba. Ang mga regalo sa listahan, wala ni isa ang hindi kayamanan, katumbas ng ilang lungsod. Humanga si Cooper sa karangyaan ng Springwind Hall sa kanyang puso. Siyempre, mas lalo siyang humanga sa kahangahangang taglay ng kanyang sariling Panginoon. Ang isang malaking bulwagan tulad ng Springwind Hall ay talagang nagmadaling lumapit at humingi ng tawad. Isinantibi ang pagpatay kay Hewitt, at gumanti pa sila ng napakaraming bagay. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, kung gayon, magpapasalamat si Croswell kay Elder Jiang. Nagmamadaling sinabi ni Yuan Jian, hindi naman. Kailangan pa ring pasalamatan ng Jiang na ito ang nakababatang kapatid na Croswell sa pagiging mapagbigay at pagpapabiye sa mga nakalipas na panahon. Malamig na sabi ni Mateo, sige, dito na magtatapos ang usaping ito, magkasundo na tayo. Hallmaster mo, Elder Jiang, pakiusap. Kahit hindi pa nakapasok si Mateo sa Alchemy Celestial Pavilion, alam ng lahat na sigurado na ito. Ang katayuan ng isang Alchemy Celestial Elder ay isang napaka-espesyal na impluwensya na higit pa sa katayuan ng iba't ibang Major Hallmasters. Kaya naman, may ganitong kumpiyansa si Mateo ngayon. Hindi na kailangan pang makipagtulungan ang kasalukuyang Mateo sa Springwind Hall. Sa katotohanan, ang mga Hallmaster ng iba pang 3 pangunahing Myriad Treasure Tower Hall ng Lustrous Gold Great Imperial Capital ay nagpadala na ng mga tao para makipag-ugnayan kay Mateo. Hindi lang ang 3 pangunahing bulwagan, ang ilan pang malalaking puwersa ay nag-abala rin sa pag-iisip, gustong makipagtulungan kay Mateo. Matagal nang inilabas ni Mateo ang balita. Dahil sa kasalukuyan niyang pagkakakilanlan, madaling matagpuan ang mga puwersang gustong makipagtulungan sa kanya. Natural lang na hindi na niya kailangang makipagtulungan sa Springwind Hall na kinaiinisan niya. Nang makitang direktang pinapadala sila ni Mateo, hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Yuan Jian. Napakalaking regalo ang ibinigay nila, natural lang na hindi lang basta-basta para makipag-ayos kay Mateo ang kailangan. Nang marinig na ibinahagi ni Mateo ang balita tungkol sa interes ng mga tao na makipagtulungan sa kanya, ginusto ni Yuan Jian na patayin si Hewitt ng libu-libong beses. Ang kapal talaga ng mukha ng walang kwentang to. Dahil sa lakas ng alchemy daw ni Mateo, ang ganitong uri ng kooperasyon ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa Springwind Hall. Ano ang maitutulong ng ilang mga gamot na may kinalaman sa espiritu? Ang talagang mahirap hanapin ay ang mga dekalidad na pildores na panggamot. Isang malawak na Spirit Divine Pill na nasa level 8 difficulty, ang halaga ay libu-libong beses, o 10,000 beses pa nga ng mismong mga spirit medicine. Higit sa lahat, ang kalidad ng mga gamot na ito, halos walang sinuman ang makakapagpino nito.
Hanggat nakikipagtulungan sila kay Mateo, ang Spring Wind Hall ay maituturing na katumbas ng pagmomonopolyo sa merkado ng mga dekalidad na gamot. Sino mang gustong humingi ng gamot ay kailangang dumaan sa kanilang Spring Wind Hall. Sa ganitong paraan, tataas ang katayuan ng kanilang Spring Wind Hall, at itatapon ang iba pang mga bulwagan sa likuran. Hindi pangkaraniwan ang kahalagahang ito. Nakakalungkot, ngunit nira lahat ng ito ni Hewitt na walang hiya. Dati ay nasa magandang posisyon, ngunit ngayon, malayo na ito sa abot tanaw. Medyo nag-aalalang tiningnan ni Yuan Jian si Maynard, ngunit bahagyang ngumiti ang matabang hallmaster at sinabing, "Little friend Crosswell, pumunta talaga ako ngayon dahil gusto kitang ipakilala sa isang tao." Ang matabang ito ay nakangiti buong araw, ngunit ramdam ni Mateo na isa siyang kahangahangang karakter. Hindi na kailangang pag-usapan ang ibang bagay para makahingi ng tawad ang matabang ito sa kanya sa harap ng napakaraming tao, hindi ito ang kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Tutal, hindi naman ordinaryo ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi dahil sa ugali ni Maynard, hindi rin siguro basta-basta tatalikuran ni Mateo ang bagay na ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Hallmaster mo, maayos na ang usapan ng inyong kagalang-galang na bulwagan at ng Crosswell na ito. Ayaw na ni Crosswell na magkaroon pa ng koneksyon sa inyong kagalang-galang na bulwagan. Mabuti ang intensyon ni Hallmaster mo, pinahahalagahan ito ni Crosswell, pero kung tungkol sa pagkilala sa taong ito, kalimutan na natin iyon." Maraming beses na itong naranasan ni Mateo dahil sa pagiging mapang-ipang estilo ni Spring Wind Hall. Kahit ano pa ang gawin ni Maynard, ang hindi kanais-nais na iyon sa puso ni Mateo ay hindi madaling mabura. Pero ngumiti si Maynard at sinabing, "Kaibigang Crosswell, huwag mo akong tanggihan agad. Ang taong ito, siguradong gusto mong makilala." Tatanggi na sana ulit si Mateo, pero may dalawang figure ang lumapit. Mateo. Puro ngiti ang dumating, at tila mabata pa ang kanyang matandang mukha. "Kuya Peyton. Ikaw." Nagulat si Mateo. Ang dumating ay walang iba kundi si Peyton. Mayroon ding isang matandang lalaki na may puting buhok na sumama sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas, biglang sinabi ni Peyton na may negosyo siya at agad na umalis. Pero ngayon, may dala siyang matandang lalaki. "Mateo, ako." Medyo nahiya si Peyton, tila may nakabara sa lalamunan. Ngumiti si Maynard at sinabing, "Kaibigang Crosswell, hayaan mong ipakilala ko ulit sa iyo. Si Peyton na ngayon ang mataas na antas na tagapagtanggol ng ating Spring Wind Hall. At saka, itong si Mr. Lucio ay kasalukuyang elder din ng aking Spring Wind Hall." Agad na naunawaan ni Mateo. Ang matabang ito ay may lihim na motibo. Pero puno rin ng emosyon si Mateo sa kahangahangang mga pamamaraan ng matabang ito, para talagang maisip na gumawa ng hakbang laban sa Peyton na nasa tabi niya. Si Peyton ay isa lamang maliit at mababang antas na diakono. Mayroon pa ring distansya na 108,000 milya ang layo para maging isang tagapagtanggol. Mataas na antas na tagapagtanggol, isang posisyon na tanging ang mga celestial deity realms lamang ang makakagawa. Masasabing si Peyton ay umakyat sa kalangitan sa isang hakbang lamang. Sa wakas ay nalaman na ni Mateo kung bakit nahihiya si Peyton. Lumalabas na tinanggap niya ang mga kasunduan ng Spring Wind Hall at natatakot na baka hindi matuwa si Mateo, kaya siya nagkakaganito. Gayunpaman, sa pamamaraan ni Maynard, wala talaga siyang kahit anong init ng ulo. Naunawaan ni Mateo ang damdamin ni Peyton para sa Spring Wind Hall. Bagamat napakakaibigan nila ni Peyton, ang pakiramdam niya ay kabilang siya sa Spring Wind Hall ay napakalakas din. Masasabing ang Spring Wind Hall ang kanyang tahanan. Bukod dito, mayroon pang isang Lucio na maginhawang isinama. Ngayon, sa ganitong antas ng relasyon, bukod sa pagpili sa Spring Wind Hall, sino pa ang maaaring piliin ni Mateo? "Huho, binabati kita Brother Peyton sa iyong promosyon." Nagbibigay pugay si Mateo kay Elder Lo. "Maraming salamat po sa bagay na yan, Elder Lo," sabi ni Mateo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Sa loob ng makatuwiran at pabor, may utang na loob si Mateo kay Lucio. Matagal na niya itong naaalala sa kanyang puso. Nagmamadaling sinabi ni Lucio, "Masyadong magalang si Master Crosswell," pag-angat lang ng daliri. Isa pa, payat ang mukha ng matandang ito at wala itong maitutulong. "Naranasan ko na ang pangungutya ni Master Crosswell." Matagal nang alam ni Lucio ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Mateo kay Peyton.
Sa harap ni Mateo, natural lang na hindi niya pinaglaruan ang kanyang seniority. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi naman sa walang prestihiyo si Elder Lo, kundi isa lamang itong kasuklam-suklam na kontrabida na humaharang sa daan. Mayroon akong ilang mga gamot dito. Elder Lo, sana'y tanggapin mo na lang ang mga ito. Gaya ng sinabi niya, kumuha si Mateo ng ilang maliliit na bote at iniabot ang mga ito. Hindi mapigilang magbago ng husto ang ekspresyon ni Elder Lo nang makita niya ito at dali-daling tinanggihan, hindi ako maaaring tumanggap ng mga gantimpala nang hindi nagbibigay ng anumang kontribusyon. Master Crosswell, napakamahal ng mga gamot na ito. Napansin ni Mateo na ang Elder Lo na ito ay may death chi na umiikot sa kanyang mukha. Malinaw na halos maubos na ang kanyang mahabang buhay, kaya binigyan niya ito ng ilang mga gamot na pampahaba ng kanyang buhay. Sa kakayahan ni Mateo, ang mga inilabas niya ay natural na hindi ordinaryong mga gamit. Paano ito nagawang tanggapin ni Lucio? Ngumiti si Mateo at sinabing, Elder Lo, kahit hindi mo na ako tinulungan noon, ang tingin namin ni Brother Peyton sa isa't isa ay parang magkapatid. Ikaw ang amo niya, at natural lang na ikaw rin ang senior ni Crosswell na ito. Kung hindi mo tatanggapin, minamaliit mo ang Crosswell na ito. Nang marinig ito ni Peyton ay saka lamang gumaan ang loob niya, dahil alam niyang hindi nagalit si Mateo. Hinimok din niya, Guro, tanggapin mo na. Nakita ni Lucio na ganito na ang sinabi ni Mateo at tinanggap na lamang niya ito. 1935. Hey! Talagang mahusay ang paglalaro ni Hallmaster mo. Sina Maynard at Mateo na lang ang natira sa loob ng bulwagan. Tumingin si Mateo sa kabilang panig at sinabi ang mga salitang iyon ng may malamig na ngiti. Ngumiti si Maynard at sinabing, Kaibigang Crosswell, payapain mo ang iyong galit, kasalanan ito ng mo. Kaya naman, ang mo na ito ang unang humihingi ng tawad sa iyo. Uminom si Mateo ng tsaa at malamig na nagsalita, anong pagkakamali ang ginawa ni Hallmaster mo? Kailangan ko pa ring magpasalamat kay Hallmaster mo. Ngumiti si Maynard at sinabing, alam kong hinahanap na ng iba pang mga Hallmaster si Little Friend Crosswell. Na-offend ka rin ng ating Springwind Hall. Pero kung tutuusin, ang insidenteng naranasan ni Little Friend Crosswell, malamang na nangyari rin ito kahit sa ang hall. Pero ang ating Springwind Hall ang pinakamalapit na konektado kay Little Friend Crosswell. Mas kaunti rin ang mga balakid kapag nagtulungan tayo, hindi ba? Sa puntong ito, natural na alam ito ni Mateo. Parang nangyari lang, nangyari na, walang kung. Kung hindi sapat ang lakas niya, hindi ba't mamamatay na sana siya sa kamay ni Hewitt? Ang pagpapahintulot kay Peyton na maging tagapagtanggol ay natural lamang na makita sa mukha ni Little Friend Crosswell. Pero hindi rin naman lubusang dahil doon. Plano kong permanenteng manirahan si Peyton sa Heavenly Eagle Imperial City, partikular na sa mga usapin ng kooperasyon. Ang pagpapahintulot sa kanya na maging tagapamahala sa bagay na ito ang natural na pinakaangkop. Ano kaya ang iniisip ni Little Friend Crosswell tungkol dito? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Mateo na maantig. Nakikipagtulungan ng Heavenly Eagle sa Myriad Treasure Tower, kahit sino pa ang ipadala, hindi maiiwasan ang lahat ng uri ng alitan. Hindi maiiwasan ang ganitong sitwasyon, dahil bawat isa ay naglilingkod sa kani-kanilang Panginoon. Pero kung ang taong ito ay si Peyton, natural na ibang usapan na iyon. Nang makitang naantig si Mateo, muling ngumiti si Maynard at sinabing, bukod pa rito, ang Little Friend Crosswell at ang ating Springwind Hall ay may malalim na koneksyon. Sina Jingy Graham at Winoma ay nasa ilalim din ng pangalan ng aking Springwind Hall sa kasalukuyan. Naiintindihan ko ang sitwasyon, pareho silang magagaling, plano kong dalhin sila sa dakilang kabisera ng imperyo at asikasuhin sila ng mabuti. Tumingin si Mateo kay Maynard ng may seryosong tingin. May ngiti pa rin sa labi si Maynard. Biglang ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ako makakatanggi dahil sa mga kondisyon ni Hallmaster mo. Kinailangan aminin ni Mateo na ang Maynard na ito ay isang kahangahangang karakter. Hindi naman sa napakataas ng kanyang husay sa pakikipaglaban, pero naunawaan din niya ng husto ang kalikasan ng tao. Malinaw na alam na ng lalaking ito ang personalidad niya. Naisip ng iba't ibang pangunahing puwersa na gumamit ng iba't ibang uri ng superior na termino para maantig siya, ngunit naiiba si Maynard. Napansin niya na mataas ang tingin ni Mateo sa mga taong nakapaligid sa kanya.
Ang respeto niya sa kanyang mga kaibigan ay higit pa sa paghahangad niya ng mga benepisyo. Kung hindi, hindi rin sana aalis si Mateo sa Jiang Manor. Natural lang na hindi natuwa si Mateo na si Maynard ang unang umarte at nagulat pagkatapos, pero mas masaya siya para kay Peyton. Kahit papaano, sa pamamagitan ng pagkakakilanlang ito, kaya rin niyang ituwid ang kanyang likod sa Springwind Hall. Ngumiti rin si Maynard at sinabing, "Kaibigang Crosswell, isang kasiyahan ang makatrabaho ka. Makakaasa ka, ibibigay ko kay Peyton ang pinakamataas na awtoridad. Ano man ang kailanganin ng mga gamot na pang-spiritual ni kaibigang Crosswell, hanggat makukuha ito ng ating Springwind Hall, lahat ay maaaring pag-usapan." Tumango si Mateo at nakangiting sinabi, "Sige, magtulungan tayo." Mabilis na lumipas ang bagyo ng Dark Violet Arena. Ang ikinagulat ng lahat ay ang pagpili pa nga ni Mateo na makipagtulungan sa Springwind Hall sa huli. Ang iba't ibang pangunahing puwersa ay tanging bumantong hininga at nanaghoy lamang. Pero ang mas pinagtuunan ng pansin ng lahat ay kung gaano kalayo ang kayang lockerin ni Mateo sa Alchemy Celestial Pavilion. Ang pagpasok sa Alchemy Celestial Pavilion ay hindi isang madaling bagay. Para makapasok ang mga Black-Scale Alchemists sa Alchemy Celestial Pavilion, kailangan nilang talunin ang 3 Elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Ang hirap na ito ay sadyang napakalaki. Mga powerhouse sa antas ng Alchemy Celestial, bawat isa ay isang powerhouse sa Dao Realm. Sa lakas ng kanilang lakas sa Alchemy Dao, hindi ito maisip ng mga ordinaryong tao. Hindi dapat tingnan ng mga tao kung gaano kahusay si Yino sa Dao Realm. Sa harap ng mga Alchemy Celestial level powerhouses, hindi niya talaga kayang harapin ang kompetisyon. Hindi alam ng lahat ang maikling interlude na nangyari sa 100 Herb Gathering, kaya hindi rin nila direktang naunawaan ang lakas ni Mateo. Sa totoo lang, kahit si Carswell mismo ay hindi rin alam ang limitasyon ni Mateo. Ang iba't ibang pangunahing puwersa ay nawawalan ng kooperasyon, bawat isa sa kanila ay nasisiyahan sa kasawian ng ibang tao, naghihintay na makita ang Springwind Hall na magpakatanga. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, 2 buwan ang lumipas. Nalampasan ni Mateo ang lahat ng paghihirap sa kanyang paglalakbay, mula sa pagiging Dark Violet patungo sa Black Scale, at nakakuha rin ng 30 sunod-sunod na panalo sa Black Scale, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong hamanin ang mga Elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Ang Black Scale Arena ay naiiba sa Dark Violet Arena, ang bilang ng mga powerhouse sa antas ng Black Scale ay mas kaunti kaysa sa Dark Violet. Bukod pa rito, mas magkadikit ang kalakasan ng mga powerhouse sa antas ng Black Scale. Doble ang hirap na makamit ang sunod-sunod na panalo sa simula pa lang. Pero malinis pa rin ang naging panalo ni Mateo. Kahit si Yino ay agad na natalo sa harap niya, kaya ilan kaya ang maaaring maging katapat niya. Sa wakas, dumating na ang oras para hamanin ang mga Elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Sa araw na ito, dumagsa ang mga tao. Ang Alchemy Celestial Pavilion ay mayroong 15 Elder. Bukod sa 2 na kasalukuyang nasa huling pag-iisa, ang iba pang 13 ay dumating lahat. Marami ang nanggaling pa sa ibang lugar para sa hamon ng araw na ito. Tumingin si Carswell kay Mateo na may malungkot na tingin. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis dumating ang araw na ito. Wala talaga siyang tiwala sa sarili niya pagdating kay Mateo. "Mateo, nagkaroon ka ng pagkakataong hamanin ang mga Elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Ngayon, maaari mo nang piliin ang mga Elder ng Alchemy Celestial Pavilion na gusto mong hamanin." Tumingin si Yorick kay Mateo at sinabing. Sabi ni Mateo, "Elder Yorick, may mapangahas na kahilingan si Mateo, iniisip ko kung papayagan ba ito ng Alchemy Celestial Pavilion o hindi." Naguluhan si Yorick, ngunit tumango pa rin at sinabing, "Pag-usapan natin." Sabi ni Mateo, "Ang 3 Elder na gusto kong hamanin ay ikaw, Master Carswell, at si Master Carswell. Iniisip ko kung pinapayagan ba ito." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood. May mali ba? Silang 3 ang kinikilalang pinakamalakas na Elder ng Alchemy Celestial Pavilion sa publiko. Hahamonan ba talaga ni Mateo silang 3? Baliw talaga ang lalaking to. Hindi ba't sinasabi na ang mga Persimmon ay kailangang pumitas ng malambot na mga Persimmon para masahin? Siya ay pumipili ng bato para masahin.
Dahil matagal nang nakarating sa Alchemy Celestial Pavilion, natural lang na medyo naiintindihan na rin ni Mateo ang lakas ng mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Ang tatlong taong hinamon niya ay tiyak na ang pinakamalakas na tatlo sa mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Si Carswell ay nagmula sa isa pang dakilang kabisera ng imperyo. Ang kanyang lakas sa alchemy daw ay hindi rin naman bababa kumpara kay Carswell. Gayunpaman, nakaramdam ng sama ng loob si Yorick. Nangyari pa rin ang bagay na pinakaayaw niyang makita. Hinahamon ng ibang tao ang Alchemy Celestial Pavilion, lahat ng iyon ay ang paghahanap sa pinakamahinang mga elder. Ngunit hindi nagpakita ng pagpipigil si Mateo at direktang hinamon silang tatlo. Ang pinakamahalaga ay wala siyang kumpiyansa na talunin si Mateo. Matagal nang alam ni Yorick ang tungkol sa bagay na binanggit ni Carswell. Sa antas na iyon ng Divine Grade Divine Pill, wala siyang kumpiyansa na pinuhin ito. Silang tatlo ay pawang mga matandang lalaki na sumikat sa loob ng 1,000,000 taon. Simula nang makapasok sa Alchemy Celestial Pavilion, hindi pa sila natatalo noon. Pero ngayon, nakatagpo sila ng isang mapaminsalang target. Nakakahiya rin kung matatalo sila. Alinman sa dalawa, ang pagpasok ni Mateo sa Alchemy Celestial Pavilion ay nakatakda na, gaano kaya kaganda na hamanin ang mga mahihinang iyon. Nagkimkim ng matinding sama ng loob si Yorick sa kanyang puso. Siyempre naman. Paano naman ang gusto mong itanong? Kahit ayaw harapin ni Yorick si Mateo, sa pagkakataong ito, natural lang na hindi siya tumanggi. Tumingin si Mateo kay Yorick at seryosong sinabi, ang gusto kong sabihin ay, gusto kong hamanin kayong tatlo ng sabay-sabay. Bulong. Dahil dito, mas lalong lumakas ang ingay sa ibaba. Anong klaseng konsepto ito kung hahamunin ang pinakamalakas na tatlong tao ng Alchemy Celestial Pavilion ng sabay-sabay? 1936. Kumunat ang noo ni Yorick, nagpapakita ng malungkot na tingin. Sabay-sabay pang ang hinamon ni Mateo ang tatlo, masyado rin itong minamaliit sa iilan sa kanila. Bilang mga veteranong powerhouse ng Alchemy Celestial Pavilion, natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang kanilang mga katayuan. Walang pidyo si Mateo dahil sa kanyang murang edad at masyadong arrogant. Sunod-sunod na buntong hininga ang narinig sa ibaba ng entablado, pawang pagkutsa sa labis na pagpapahalaga ni Mateo sa sarili niyang kakayahan. Mateo, napakatalino mo, ang lakas mo ay talagang kahanga-hanga. Tungkol dito, inaamin ng matandang ito. Pero gusto mo pa rin kaming tatlo hamanin ng sabay-sabay, masyado mo na lang minamaliit ang iba, di ba? Seryosong sabi ni Yorick. Malinaw na hindi siya masaya. Ang mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion sa tabi niya ay mayroon ding mga hindi pala kaibigang tingin, ang kanilang mga ekspresyon kapag tinitingnan si Mateo ay puno ng puot. Pero kalmado lang ang itsura ni Mateo habang nakangiting sinasabi, Elder Yorick, huwag kang menas. Hayaan mong tapusin ko ang sasabihin ko. Namula ang mukha ni Yorick nang sabihin niya, sabihin mo. Sabi ni Mateo, walang intensyon itong si Carswell na maliitin ang mga matatanda. Ang dahilan kung bakit ko ginawa iyon ay dahil sa isa pang dahilan. Kung sakaling manalo si Mateo nang hindi sinasadya, mayroon akong mapangahas na kahilingan. Sabi ni Carswell, hindi kami mga taong walang katwiran, kung kaya mong manalo, magiging miyembro ka ng aming henerasyon. Ano man ang kailangan mong tulong sa amin, mga nakatatandang kapatid, buksan mo lang ang iyong bibig. Hindi mo kailangang gamitin ang ganitong uri ng pamamaraan para hikayatin kami. Para kay Mateo, lubos pa rin siyang hinahangaan ni Carswell. Bukod pa rito, naunawaan niya na si Mateo ay hindi ganoong klase ng mapusok at arrogant na tao. May dahilan siguro kung bakit niya ginawa to. Pero ang ganitong paraan ng paggawa ng mga bagay ay masyadong mapanghamon. Tiyak na itutulak nito palayo ang mga tao. Umiling si Mateo at sinabing, kung mananalo ako, gusto kong hamanin si Empyrean Flutterfeather. Sana ay matupad ng mga senior ang kahilingang ito. Isang bato ang pumukaw ng 1,000 alon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat, nagulat sa sinabi ni Mateo. Mayabang. Masyadong mayabang. Siya. Talagang nangahas siyang hamanin si Empyrean Flutterfeather. Paano siya nangahas? Walang kaalam-alam sa kalawakan ng langit at lupa. Sino si Empyrean Flutterfeather? Paano siya magiging isang bagay na kayang hamanin ng isang maliit na celestial deity realm? Siguro nababaliw na ang batang ito.
Nagkaroon ng ingay sa lugar. Namangha ang mga tao sa mga sinabi ni Mateo hanggang sa lumambot ang mga ito sa loob at malutong sa labas. Hindi pa alam kung ilang taon na ang nakalipas, wala pang nang-ahas na sabihin na gusto nilang homanin si Emperor Flutterfeather. Kalimutan mo na ang isang maliit na 5-star alchemy god, pati na ang mga 7-star alchemy god, kakaunti rin ang mga nang-ahas na homanin si Emperor Flutterfeather. Tumingin si Yorick kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, alam mo ba ang sinasabi mo? Tumanggaw si Mateo at sinabing, alam ko naman. Ang layunin ko sa pagpunta sa Lustrous Gold Great Imperial Capital ay ang humingi ng kooperasyon sa isang banda. Habang sa kabilang banda, ito ay para homanin si Emperor Flutterfeather. Ang pagpasok sa Alchemy Celestial Pavilion ay hindi kailanman naging layunin ni Mateo. Gamit ang kanyang lakas, ang pagpasok sa Alchemy Celestial Pavilion ay hindi naging mahirap kahit kaunti. Humph! Ikaw na batang labis na nagpapahalaga sa kakayahan niya, akala mo ba sa pagpasok mo sa Alchemy Celestial Pavilion, may kwalifikasyon ka para homanin si Lord Flutterfeather? Tanong ni Yorick nang may pag-aalala. Sabi ni Mateo, kaya nga, iminungkahi kong homanin kayong tatlo ng sabay-sabay. Kung mananalo ako, maipapakita ko rin ang lakas ko. Hindi ba? Namangha ang lahat. Ngayon lang nila nalaman ang intensyon ni Mateo. Humph! Kahit manalo ka pa talaga, hindi ka pa rin sapat na kwalipikado para homanin si Lord Flutterfeather, sumuko ka na. Sabi ng isang elder ng Alchemy Celestial Pavilion na may malamig na singgal. Sinabi rin ni Carswell, dahil sa talento mo, maaaring hindi mo maabot ang taas ni Lord Flutterfeather sa hinaharap. Kung hahamunin mo lang siya ngayon, hindi ka pa sapat na kwalipikado. Natahimik si Mateo. Matagal nang may katayuan si Emperor Flutterfeather na hindi dapat lapastanganan, tulad ng mga Diyos, sa puso ng mga taong ito. Ang isang maliit na 5-star alchemy god na humahamon sa kanya ay talagang labis na pinalalaki ang sarili niyang kakayahan sa paningin ng mga ito. Sa ibaba ng entablado, mayroon ding sunod-sunod na pangungutya at pang-uuyam na mga boses, lahat ay kinutya si Mateo dahil sa pagiging ignorante niya sa kalawakan ng langit at lupa. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, kung ganoon nga, kalimutan mo na lang yun. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya at naglakad palabas. Kumunat ang noo ni Yorick at sinabi sa malamig na boses, Mateo, anong ibig mong sabihin dito? Sinabi ni Mateo nang hindi man lang lumingon, pumasok ako sa Alchemy Celestial Pavilion para homanin si Emperor Flutterfeather. Dahil hindi ko matupad ang aking hiling, nawalan na rin ng kahulugan ang pagpasok sa Alchemy Celestial Pavilion. Sobrang arrogant. Masyadong mayabang. Tumingin ang mga tao kay Mateo at hindi na alam ang sasabihin. Sa Lustrous Gold Great Imperial Capital, ang huling layunin na pinagsisikapan ng lahat ng mga alchemist ay ang Alchemy Celestial Pavilion. Pero hindi talaga ito pinansin ni Mateo. Sa totoo lang, hindi naman talaga arrogant si Mateo. Iba lang talaga ang pananaw niya sa mga taong ito. Tulad ng isang makapangyarihang Heavenly Emperor, may pakialam ba siya sa organisasyon ng isang True God Realm? Imposibleng magkaroon ng kahit anong interes. Bagamat hindi narating ni Mateo ang Heavenly Emperor Realm, ang lakas ng Alchemy Celestial Pavilion ng mga elder na ito ay kulang pa rin kumpara sa kanya. Tinatanggap ng Emperor na ito ang hamon mo. Sa oras na ito, biglang may narinig na boses. Biglang nagbago ang mga mukha ng lahat. Si Emperor Flutterfeather ba iyon? Panginoon Flutterfeather. Gulat na sabi ni Yorick at ng iba pa. Hindi nila inaasahan na si Emperor Flutterfeather ay personal na bababa at sasang-ayon sa hamon ni Mateo. May laban kayong tatlo sa kanya kung gayon. Kaibigan, huwag mong bigwan ang impyernong ito. Pagkatapos magsalita, nawala ang boses na iyon ng walang bakas. Para bang hindi lang ito nagpakita noon. Nang marinig ito ni Mateo, isang bahid ng kagalakan ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang ang kanyang pagganap nitong mga nakaraang araw sa Alchemy Celestial Pavilion ay talagang nakakuha ng atensyon ni Emperor Flutterfeather. Huminga ng malalim si Yorick at sinabi sa seryosong boses, baho ng sanggit mo, huwag kang mahilo kapag nagtagumpay ka. Hindi madaling malampasan ang ating balakid. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi, pakiusap, bigyan mo ako ng gabay. Sa entablado, 3 dakilang Alchemy Celestial level powerhouses ang may nakakatakot na aura, na dumidiretso patungo sa Mateo na kasalukuyang nasa gitna.
Gayunpaman, wala kahit kaunting takot na itsura si Mateo. 3 dakilang alchemy celestial level powerhouses ang naghawak kamay, ang kaguluhan ay talagang kakaiba. Malayong malayo ito sa kung ano ang maihahambing kay Yino sa ganitong uri ng black scale level powerhouse. Kahit na 3 tao ang nagtutulungan, hindi nito mapigilan ang momentum ni Mateo. Ang kanyang kahangahangang momentum ay katulad ng mga tubig baha na malapit ng bumaon sa dam. Walang humpay na sumusulong. Paano nangyari ito? Silang 3 ang pinakamalakas na elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Sa ilalim ng kanilang pagtutulungan, kahit ang mga 7-star alchemy god ay kailangang pansamantalang umiwas sa mga nakakapangilabot na bagay. Pero bahagya lang talaga silang pinipigilan ni Mateo. Nakakatakot. Hindi kaya walang limitasyon ang lalaking ito. Hindi naman talaga pwedeng may lakas siya para hamanin si Lord Flutterfeather, di ba? Sa ilalim ng pagsalakay ni Mateo, tumulo ang mga pinong butil ng pawis sa noo ng 3 dakilang alchemy celestial level powerhouses, na tila pagod na pagod. Ang pagpipino ng rank 5 divine pills ay nakipagkompetensya sa pag-unawa sa rank 5 divine pills, ang mga medicinal properties ng rank 5 spirit medicines, pati na rin ang alchemy Dao realm. Sa ilang aspetong ito, tuluyang dinurog ni Mateo ang 3 dakilang alchemy celestial level powerhouses. Tila mahina si Mateo sa labanang ito ng alchemy, ngunit sa totoo lang, hindi naman talaga. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita ng malinaw ng lahat ang lakas ni Mateo. Sa wakas ay alam na rin nila kung saan nakasalalay ang kumpiyansa ni Mateo sa paghamon sa 3 dakilang alchemy celestial level powerhouses. Paikliin. Humiyaw ng mahina si Mateo, at nabuo na ang gamot. Para bang natanggalan ng mabigat na pasanin ang 3 dakilang elder, ngunit sa kalamang bahagyang nakahinga ng maluwag. Hindi nagtagal, natapos din ng 3 dakilang elder ang pagpipino ng tableta. Nang buksan nila ang pogen para tingnan ito, namangha ang mga tao. Void Spirit Divine Peel. Sa ilalim ng ganitong uri ng brute force confrontation, talagang pinino pa rin ni Mateo ang isang Void Spirit Divine Peel. Ang 3 medicinal pills ng mga elder ay isa na may mataas na grado, 2 may katamtamang grado. Hindi naman sa hindi nila kayang pinuhin ang mga dekalidad na gamot, ngunit dahil sa lubos silang napigilan ng kahangahangang momentum ni Mateo, hindi nila kayang ilabas ang kanilang lakas. Nanalo na naman si Mateo. 1937. Itong si Mateo ay halos 1,000 taong gulang pa lamang. Kahit na nagsimula siyang mag-cultivate sa sinapupunan ng kanyang ina, imposibleng supulan ang 3 dakilang elder ng Alchemy Celestial Pavilion, tama ba? Talagang nabulag ang mga mata ko. Wala talagang kwenta ang maraming taon ng buhay ko. Hindi nakakapagtaka na si Lord Flutterfeather mismo ang bumaba. Malamang matagal nang nakikita ng kanyang matandang sarili ang lakas ni Mateo. Mula sa pinakaunang pangungutya hanggang sa kasalukuyang pagkamangha, ang pag-unawa ng mga manunood kay Mateo ay umabot sa isang bagong antas. Ang pinakamahalaga ay masyadong bata pa si Mateo. Ang pagiging isang alchemist ay isang trabahong naipon araw-araw. Gaano man kagaling ang isang tao, imposibleng maabot ang layuning ito sa isang hakbang lamang. Pero binaluktot ni Mateo ang kanilang pagkakaintindi. Tumingin ang 3 matatanda kay Mateo, gulat na gulat at hindi makapagsalita. Hindi nila inaasahan na ang lakas ni Mateo ay talagang nakakatakot at napakalakas. Sa ganitong uri ng lakas, malamang ay malayo na ang nalakad niya sa Dao realm. Kung tungkol sa kung gaano kalayo, hindi nila ito matansya. Nang makaharap nila si Mateo, para silang 3 ay parang sinusubukang yumanig ng isang malaking puno. Ang ganitong uri ng pakiramdam, naramdaman lang nila ito dati noong kaharap nila si Empyrean Flutterfeather. 3 senior, salamat sa pagpayag. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabi. Tunay ngang napakalakas ng 3 taong ito. Masasabi pa ngang sila ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap ni Mateo hanggang sa ngayon. Sa alchemy, halos hindi matatalo si Mateo. Palagi niyang natatalo ng maayos ang kanyang mga kalaban. Ngunit ang 3 taong ito na naghawak kamay ay talagang nagdulot ng kaunting epekto sa kanya. Kahit papaano, hindi niya magagawa ang ginawa niya kay Yino, ang direktang pagtalo sa kanila. Sa ilalim ng kanyang malakas na presyon, nagpursigi pa rin silang 3 hanggang sa huli. Tumingin si Carswell kay Mateo at bumaantong hininga habang sinasabi, paano mo ibibigay ang paraan?
Mateo, hindi maiiwasan ng panahon na sa bawat propesyon, ang bagong henerasyon ay higit pa sa nauna. Ang lakas mo ay higit pa sa inaasahan. Magsikap ka. Ito ang tanda ng Alchemy Celestial, mula ngayon, ikaw na ang elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Kapantay namin. Medyo nagkakamali ka rito, ngunit ang pagkakakilanlang ito ay maaaring magdulot sa iyo ng napakalaking ginhawa. Gaya ng sabi niya, iniabot ni Carswell ang isang token na tila puno ng mga bituin na walang kapantay ang lalim. Salamat, Kuya Chen. Tinanggap ni Mateo ang token at ikinuyom ang kanyang mga kamao habang sinasabi ito. Natahimik ang dalawa pa, halatang hindi nila matanggap ang resulta. Kumalat ng malawakan sa mundo ng Lustrous Gold Alchemy ang balitang natalo ni Mateo ang 3 dakilang elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Alam ng lahat na ang Alchemy Celestial Pavilion ay nagbunga ng isang napakabatang elder. Halos pinag-uusapan na ng buong Lustrous Gold Great Imperial Capital ang bagay na ito. Isang elder ng Alchemy Celestial Pavilion na halos 1,000 taong gulang, isa itong talagang mainit na paksa ng usapan, sapat na para makapagkomento ang mga taong ito ng ilang taon, o kahit ilang dekada pa. Gayunpaman, ang lalong nagpadagdag sa kanilang usapan ay ang laban ni Mateo kay Empyrean Flutterfeather. Hindi na masisiyasat kung ilang taon nang sumikat si Empyrean Flutterfeather. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay talagang walang duda. 7-star Alchemy God, isa itong napakahirap na tugatog sa simula pa lang. Lalo na't ang Empyrean Flutterfeather na iyon ay isang napakalakas na nilalang sa gitna ng mga 7-star Alchemy Gods. Kahit na matalo pa ni Mateo ang 3 dakilang Alchemy Celestial level powerhouses, ang aksyon na ito ay pagmamalabos pa rin sa sarili niyang kakayahan sa paningin nila. Ngunit nakalulungkot, ang labanang ito ay hindi na ipaalam sa publiko. Ang mga nakatatanda lamang ng Alchemy Celestial Pavilion ang makakapanood ng labanan. Ang maningning na ginto na dakilang kabisera ng imperyo ay itinayo sa tabi ng mga bundok. Sa bundok ng Cloud Dream, malakas at nababalot ng hamog ang mga tao sa buong taon, na siyang lubos na elegante. Wala talagang nangahas na umakyat sa bundok ng Cloud Dream. Dahil alam nila na ang bundok ng Cloud Dream ay ang Dowfield ni Empyrean Flutterfeather. Mula pa noong sinaunang panahon, tanging mga powerhouse sa Antas Empyrean lamang ang maaaring umakyat sa bundok Cloud Dream. At ang kanilang mga layunin ay halos humingi ng mga tableta. Dahil kay Mateo, ang mahigit 100 elder ng Alchemy Celestial Pavilion ay umakyat sa Cloud Dream Mountain ngayon. Sa loob ng luma at kahangahangang bulwagan, tila ito'y lubhang walang laman. Isang mahinang halimuyak ng gamot ang nanatili sa hangin, na nagpaparamdam sa mga tao ng presko at relaxation. 2 maliliit na albularyo ang kasalukuyang nagpapaypay sa apoy ng kalderong panggamot. Nang makitang pumasok si Mateo, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng bahid ng paghamak. Tumingin ang munting albularyo na nakasuot ng lila kay Mateo at sinabing may malungkot na tingin, "Ikaw ba ang gustong hominin si Master? Hindi rin naman gaanong katanda sa amin, talagang minamaliit mo ang sarili mong kakayahan." Ang munting albularyo na nakaberde ay nagsabi ng may hindi magandang ekspresyon, "Empemph. Kapag nanalo ka laban sa mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion, nadala ka. Wala silang kwenta sa harap ng Master." Ang mga elder sa Alchemy Celestial Pavilion sa tabi ay may kakaibang mga mukha, hindi na nila kayang mapanatili ang kanilang dignidad. Ngunit hindi maiwasang hindi nila mapanatili ang kanilang dignidad. Ang 2 maliliit na albularyo na ito ay mga direktang disipulo ng lahi ni Empyrean Flutterfeather. Mas mataas pa ang kanilang katayuan kaysa sa kanila, kaya hindi sila nangahas na maging walang pakundangan. Pero alam din nila na ang lakas ng 2 maliliit na albularyo na nasa harap nila ay pambihira. Kung minamaliit sila ng isang tao dahil sa kanilang edad, tiyak na magdurusa sila ng malaking kawalan. Bigla na naman nilang naisip ang kakatwang lalaking ito sa tabi nila, at nawala na sila ng masabi. Malakas ang 2 maliliit na albularyo dahil mayroon silang 7-star Alchemy Godmaster, pero paano naman si Mateo? Si Mateo ay nagmula sa isang maliit na lalawigan at umaasa sa sarili niyang pagsisikap upang makalakad ng paunti-unti hanggang sa araw na ito. Talagang napakalaki nito. Ziyu, Queenly, huwag kang bastos. Nang medyo nailang ang lahat, isang figure ang lumitaw. Tiningnan ni Mateo ang pagdating at hindi niya talaga makita ng malinaw ang laman.
Malinaw na alam ni Mateo na ang taong nasa harap niya ay si Empyrean Flutterfeather, ngunit hindi niya makita ng malinaw, na parang may natatakpang hamog sa kanyang mukha. Ang buong pagkatao ni Empyrean Flutterfeather ay parang isang reinkarnasyon ng Dao, napakabilis at panandalian. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita si Mateo ng isang Empyrean powerhouse. Nakapatay na siya bago pa man ang mga Empyrean powerhouse. Pero sa loob ng Immortal Grove World, napakalakas na pinigilan ng Immortal Grove Heavenly Dao ang mga taong iyon. Pero sa Heavenspan World, ito pa rin ang unang pagkakataon na nakasalamuhan ni Mateo ang isang Empyrean powerhouse. Tunay na ilusyon lamang ito at panandalian lamang. Nang makita ni Zio at Queen Lee, ang dalawang albularyo, si Flutterfeather, agad na napalitan ng mayabang na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa kanilang paningin, puno pa rin ito ng paghamak kay Mateo. Binibigyan namin ng respeto si Lord Flutterfeather. Nang makita ng grupo ng mga elder sa alchemy ang pagdating, agad silang yumuko bilang pagpupugay. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, "Salamat, Panginoong Flutterfeather, sa pagsang-ayon sa aking kahilingan." Sinuri ni Flutterfeather si Mateo at sinabing, "Nasa ka na bang Grand Completion, Dao Realm?" Labis na namangha sina Mateo at ang grupo ng mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion nang marinig nila iyon. Hindi inaasahan ni Mateo na natanto pala siya ni Empyrean Flutterfeather sa isang sulyap lang. Ang Dao Realm ay naiiba sa Martial Dao Realm, hindi ito makakita sa kabila sa isang sulyap. Bukod pa rito, ang Dao Realm ay lubhang ilusyonaryo at walang batayan, kaya hindi ito kayang tansyahin ng mga ordinaryong tao. Pero agad namang nakita ni Flutterfeather ang problema. Namutla sa takot ang mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Alam nilang isa talagang powerhouse ng Dao Realm si Mateo, pero hindi nila inakalang isa pala talaga itong Grand Completion Dao Realm powerhouse. Ang Dao Realm ay naiiba sa Martial Dao Realm. Sa unang yugto ng Dao Realm at sa Grand Completion Dao Realm, kahit na ang mga ordinaryong alchemist ay magsikap sa buong buhay nila, hindi rin nila ito makakamit. Para sa karamihan ng mga alchemist, ang Grand Completion Dao Realm ay ang kabilang baybayin. Pero narating talaga ni Mateo ang Dao Realm sa murang edad. Talagang hindi ito kayang isipin, at hindi nila kayang hindi mabigla. Nang muling suriin si Mateo, ang figure ni Mateo ay naging napakatatag sa kanilang paningin. Maaari kayang nakarating na si Senior Flutterfeather sa Ancestor Realm. Kung totoo nga iyon, ang junior na ito ay mapusok. Hindi nagtagal, nakabawi si Mateo ng kaba at sumagot gamit ang isang tanong. Ngumiti si Flutterfeather at sinabing, "Paano naging ganoon kadaling maabot ang Ancestor Realm?" Gayunpaman, hindi dapat malayo ang Empyrea na ito. Kung tungkol naman sa pagtingin sa iyong kaharian, kapag narating mo ang hangganan ng Empyrea na ito, natural na magiging malinaw ito sa isang sulyap. 1938. Ganito pala yan. Kalmado si Mateo sa panlabas na anyo ngunit sa totoo lang ay labis siyang nagulat sa loob. Ang ibig sabihin ng mga salita ni Empyrean Realm Flutterfeather ay isang hakbang na lang ang layo niya sa Ancestor Realm. Kung ikukumpara sa Dao Realm, ang Ancestor Realm ay mas malabo at walang batayan, at mas mahirap itong unawain. Kahit na nasa Grand Completion na si Mateo ng Dao Realm, wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa Ancestor Realm. Sa pagkamit ng dakilang pagtatapos ng Dao Realm sa murang edad, walang hanggan ang iyong mga inaasam sa hinaharap. Sabi ni Empyrean Flutterfeather nang may pabago-bagong emosyon. Napakabait naman ni Senior Flutterfeather. Sabi ni Mateo. Tama na ang usapan, dahil gusto mo akong hamanin, simulan na natin. Nasa iyo ang pagpili ng gamot, malamig na sabi ni Flutterfeather. Tumanggaw si Mateo. Medyo hindi na rin niya mapigilan ang sarili. Ang isang kalaban na tulad ni Empyrean Flutterfeather ay hindi maaaring makasalubong ng basta-basta. Kung ikukumpara sa mga Empyrean powerhouse, mas mahirap harapin ang mga Grand Completion Dao Realm alchemist. Bakit hindi natin pinuhin ang Thousand Tribulation Chaos Essence Pill? Ano kaya ang iniisip ni Senior Flutterfeather? Tanong ni Mateo. Man. Ang Thousand Tribulation Chaos Essence Pill ay isang supreme medicinal pill para sa 5 transformation body cultivator. Medyo mahirap itong pinoin, sigurado ka bang gusto mo itong pinoin? Sabi ni Empyrean Flutterfeather. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ito na nga.
Ang klasifikasyon ng mga medicinal pills ay isang pangkalahatang dibisyon lamang. Katulad ng mga medicinal pills na may antasyam na kahirapan, natural na imposibleng magkapareho ang kahirapan ng pagpino. Tulad ng cleansing rain dream reverting pill na pinagbuti ni Mateo dati, ang antas ng kahirapan nito ay halos hindi maisip. Ang kahirapan sa pagpino ng Thousand Tribulation Chaos Essence pill na ito ay itinuturing ng napakataas sa mga rank 5 level 9 divine pills. Para kay Mateo, kapag pinipino niya ang Sun Moon Asher Sky Pill, ang Exquisite Jade Heart Recovery Pill, ang ganitong uri ng karaniwang nakikitang medicinal pills ang natural na pinakaangkop. Bagamat napakalakas ng lakas ni Mateo, pagdating sa karanasan sa pagpino ng mga tableta, at pag-unawa sa mga katangiang panggamot ng mga gamot na espirito, paano siya maihahambing sa Empyrean Flutter Feather na nabuhay ng ilang milyong taon? Hindi matalino ang pagpiling ito para kay Mateo. Tumanggaw si Empyrean Flutter Feather. Habang ipinagmamalaki ang kanyang mga manggas, isang kalderong panggamot ang lumitaw sa kanyang harapan. Dahil pinino nito ang isang rank 5 divine pill, natural na hindi ka rin sasamantalahin ng Empyrean na ito. Ito ang medicinal cauldron na ginamit ng Empyrean na ito noong nasa celestial deity realm ako. Ito ay tinatawag na Xuanlong Cauldron, na hindi pa nagagamit sa loob ng ilang milyong taon. Kapag nanalo ka sa Empyrean na ito, ibibigay ito sa iyo ng Empyrean na ito, sabi ni Empyrean Flutter Feather. Sinuri ni Mateo ang Xuanlong Cauldron sa harap niya. Isang malalim at mahiwagang alon ang nagmumula rito, isa itong pambihirang kayamanan sa mga mahiwagang kayamanan ng mga Diyos ng kalangitan. Para sa mga 5-star alchemy gods, isa itong tunay na kayamanan na kanilang hinahangad kahit sa kanilang pagtulog. Maliban na lang, nang makita ni Ziyu at Queen Li ang eksenang ito, hindi nila maiwasang mamangha sa mga mukha. Guru, ang disipulong ito ay nagmakaawa na sa iyo sa loob ng 1,000 taon at ayaw mo pa ring ibigay sa akin ang Xuanlong Cauldron. Ngayon, ibibigay mo pa ito sa isang tagalabas, sabi ni Ziyu na may mapanglo na tingin. Malinaw na natanggap ng dalawang albularyo na ito ang mapagmahal na pabor ni Empyrean Flutter Feather, para maglakas loob na kausapin siya ng ganito. Pero mahahalata rin sa kanyang ekspresyon na ang Xuanlong Cauldron na ito ay isang napakagandang koaling panggamot. Ngumiti si Empyrean Flutter Feather at sinabing, ang hindi pagbibigay sa iyo ay natural lamang dahil hindi ka karapat-dapat sa koaling panggamot na ito. Bagamat wala na itong silbi sa akin, ang Empyrean na ito ay nagpakain dito sa loob ng ilang milyong taon. Ang espiritualidad nito ay matagal nang nalampasan ang ordinaryong kayamanan ng mga Diyos sa langit. Kung sino man ang magmana nito at gumamit nito upang pinuhin ang mga tableta, natural din na kumakatawan iyon sa mukha ng Empyrean na ito. Malayo pa kayong dalawa sa hakbang na ito. Tumikim si Queen Li at sinabing, hindi ako naniniwala na ang batang ito ay maaaring maging kapareha ng Master. Kumaway si Empyrean Flutter Feather at sinabing, huwag kang maging bastos. Dali, ihanda mo na ang mga gamot para sa mga espirito. Hindi nang ahas na mag-atubili ang dalawang disipulo, at dali-daling naghanda ng dalawang set ng mga gamot na gawa sa Thousand Tribulation Chaos Essence Pill. Ang mga spirit medicine na ito ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto sa labas, ngunit sa Cloud Dream Mountain, natural lamang na wala itong kwenta. Dumaan ang palad ni Empyrean Flutter Feather, tila may mahiwagang kapangyarihan ito, ang mga spirit medicine na iyon ay naging mga maliliit na butil ng liwanag, nagtitipon patungo sa Xuanlong Cauldron. Nanliit ang mga mata ni Mateo. Direktang nilaktawan ni Empyrean Flutter Feather ang bahagi ng medicinal embryo refining. Ang pamamaraang ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. Nanliit ang mga mag-aaral ng mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion, halatang gulat na gulat sa eksenang ito. Itinuturing din silang mga lubos na bihasang alchemist, at ang kanilang mga katayuan ay walang kapantay na iginagalang. Ngunit ang mga pangyayari sa eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata, ay hindi pa nila ito naririnig noon. Ang Empyrean Flutter Feather ay isang napaka-misteryoso na pag-iral, natural na imposibleng pinuhin ang mga tableta sa harap ng mga taong ito. Ang pagpunta rito at panunood ngayon ay salamat pa rin kay Mateo. Dahil din dito ay mas lumawak ang kanilang mga pananaw. Nang makita ni Ziyu at Queen Li ang eksenang ito, bumakas sa kanilang mga mukha ang mapanghamong ngiti. Nakita mo yun. Ito pa lang ang dulo ng lakas ni Master. Labis na minamaliit ng mabahong batang ito ang sarili niyang kakayahan. Sabi ni Ziyu.
Kahit na nasa Grand Completion daw realm na siya, kumpara kay Master, ibang-iba rin ang itsura niya. Ang Peel Refinement ay hindi lang basta nakikipagkompetensya sa realm. Sabi ni Kunli. Tila napansin ang kakaibang tingin sa mga mata ni Mateo, nakangiting sinabi ni Empyrean Flutterfeather, ang Empyrean na ito ay lumubog sa alchemy daw sa loob ng milyon-milyong taon at matagal nang naiintindihan ang mga katangiang panggamot ng lahat ng uri ng mga gamot na espiritu tulad ng braso na gumagabay sa mga daliri. Kung hindi ko man lang ito magawa, ang reputasyon ko ay hindi rin nararapat. Ngumiti si Mateo at sinabing, kahanga-hanga si Senior Flutterfeather. Talagang pinalawak ng junior na ito ang aking kaalaman. Pagkatapos magsalita, ang kamay ni Mateo ay parang isang gumagala na dragon. Isang kumpol ng maputlang puting apoy ang lumabas mula sa kanyang palad na naging siyam na dragang apoy. Sa ilalim ng kontrol ni Mateo, ang siyam na dragang apoy ay parang mga buhay na bagay, biglang sumisid sa koaling panggamot sa harap niya. Putok. Biglang umungal ang kalderong panggamot ng malakas, na umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kalderong panggamot ni Mateo ay nakuha sa Purple Extreme Hall, ito ay tinatawag na Wandering Dragon Cauldron. Kahit na isa rin itong mystical na kayamanan ng Celestial Deity, mas malala pa ito kaysa sa isang kayamanan tulad ng Xuanlong Cauldron. Ang isang mystical na kayamanan ng Celestial Deity na inalagaan ng isang Empyrean powerhouse sa loob ng ilang milyong taon ay hindi kayang ikumpara ng mga ordinaryong bagay. Gayunpaman, ang Wandering Dragon Cauldron ay biglang naglabas ng isang makinang na liwanag sa ilalim ng manipulasyon ni Mateo. Sa oras na ito, iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan. Ang mga gamot na espiritu ay lumipad diretso sa Wandering Dragon Cauldron. Paf! Agad na humagalpak ng tawa sina Zio at Quinley. Marunong ba siyang magpino ng mga table tasks o hindi? Kaya ba niyang pagsamahin ang mga gamot na pang-spirito ng ganito para magpino ng mga medicinal pills? Hindi nandito ang batang ito para magbiro, di ba? Natawa si Zio habang sinasabi ito. Hey, sinubukan niyang gumuhit ng tigre pero ang naging anyo niya ay aso. Gusto niyang sundin ang halimbawa ng guro, pero hindi rin niya masusukat ang sarili niyang kakayahan, matututunan ba? Hey, sinubukan niyang gumuhit ng tigre pero ang naging anyo niya ay aso. Gusto niyang sundin ang halimbawa ng guro, pero hindi rin niya masusukat ang sarili niyang kakayahan, matututunan ba niya ito? Si Quinley naman ay humagalpak sa tawa at sinabi. Nang makita ng mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion ang eksenang ito, umiling din ang bawat isa. Tila si Mateo ay mayabang sa puso at mayabang sa kilos at direktang naagaw ang kanyang tempo ni Empyrean Flutterfeather. Ang sining sa pagkontrol ng apoy na iyon ay likas na lubhang kakilakilabot, ngunit hindi niya man lang kayang pinuhin ang nakapagpapagaling na embryo, o kaya'y pinuhin ang napakagandang mga tabletang panggamot. Wala lang sa kanila ang nakapansin na may kakaibang liwanag na kumislap sa mga mata ni Empyrean Flutterfeather. Napakagaling. Tunay na mahusay. Kaibigan, batay pa lang sa galaw na ito, sapat ka na para maging kalaban ng Empyrean na ito. Biglang napasigaw si Flutterfeather. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat dahil sa mga sinabi niya. Agad na sumilay ang ngiti sa mga labi ni Zio at Kunli. Malinaw na pabaya ang pag-uugali ni Mateo, kaya bakit nagbigay ng ganoon kataas na pagpapahalaga ang kanilang Panginoon? Napakahusay ba ng hakbang na ito? Bakit hindi nila masabi? Guru, gaano kagaling ang galaw niya? Ang basta-basta paglalagay ng mga spirit medicine ng ganito ay maaaring makapagpaganda ng medicinal embryo. Puno ng pagtataka si Zio. Bahagyang ngumiti si Flutterfeather at sinabing, hindi ninyo kaya, pero kaya niya. Napakagaling ng galaw na ito, pero hindi ninyo matututunan. 1939. Nanginig ang puso ni Zio at ng iba pa dahil sa mga sinabi ni Empyrean Flutterfeather. Ang teknik ni Mateo ay malinaw na parang isang malaking gulo, kaya bakit ito naging napakatalino? Mukhang malaking gulo ang galaw niyang ito, pero sa totoo lang, may pinag-isipang mabuti ang plano. Pinaandar niya ng mag-isa ang medicinal cauldron gamit ang napakatalinong fire control art. Hanggat ang mga spirit medicine na ito ay pumapasok sa medicinal cauldron, automatiko itong kukunin hanggang sa ang divine fire at medicinal cauldron ay makontrol, mapapatatag, at mabuo bilang medicinal embryo. Siyempre,
Para magawa ito sa hakbang na ito, mayroong napakataas na kinakailangan ng pamilyaridad sa mga medicinal properties ng spirit medicines, fire controlling technique, at medicinal cauldron. Ang kinakailangang ito ay malapit sa mahigpit, hindi ito magagawa ng mga ordinaryong tao. Nagsalita si Empyrean Flutterfeather ng may kumpiyansa at kahinahunan, ngunit lahat ay nabahala ng rinig ito. Automatikong gumagana para makuha ang medicinal embryo. Paano ito posible? Gulat at takot na sabi ni Yorick. Isa rin siyang Dao Realm powerhouse at natural lang na alam niya kung gaano ito kahirap. Malamig na sinabi ni Empyrean Realm Flutterfeather, walang imposible. Hindi mo magagawa dahil hindi pa kapantay ng iyong kakayahan. Ang fire controlling art ni Mateo ay umabot na sa kataas-taasan, at kahit ang Empyrean ito ay hindi nangangahas na sabihin na kaya ko siyang talunin. Sus Mariosep. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ang malamig na hangin na hinihigop. Hindi nila lubos maisip kung gaano kaitikot ang fire controlling art ni Empyrean Flutterfeather. Pero sinabi niya na ang fire controlling art ni Mateo ay hindi man lang nakahihigit sa kanya. Gaano ito kaitikot? Dapat malaman ng isa, si Empyrean Flutterfeather ay isang matandang halimaw na nabuhay ng ilang milyong taon. Hindi pangkaraniwan ang pagkakaroon ng ganito kalalim na pamamaraan sa pagkontrol ng apoy. Pero si Mateo, mga 1,000 taong gulang pa lamang siya noon. Hindi na nangahas magsalita sina Zio at Queen Lee, ang kanilang mga mukha ay napakapangit sa gilid. Mas matanda pa nga silang dalawa kay Mateo. Pero kung pag-uusapan ang teknik sa pagkontrol ng apoy, hindi man lang sila kayang magdala ng sapatos ni Mateo. Kahit na mahal sila ni Master, ngayon lang niya sila binigyan ng ganito kataas na pagpapahalaga noon. Naipakita ko na ang kakayahan ko sa harap ni Senior Flutterfeather, sabi ni Mateo. Lamig na sabi ni Flutterfeather, alam na alam natin yan, kaya bakit kailangan pang sabihin ang mga ganoong bagay? Sunod, hindi na magpipigil ang Empyrean na ito. Ang alchemy technique ng Empyrean na ito ay ang sarili kong nilikhang Soul Heavenly Revelation Art. Kailangan mong mag-ingat. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, Chaos Heavenly Star Art, pakibigyan naman ng payo. Isang kakaibang tingin ang biglang sumilay sa mga mata ni Empyrean Flutterfeather, habang iniisip ang sarili na may takot, Chaos Heavenly Star Art, sinasadya ba o hindi? Ang salitang kaguluhan ay hindi ang ginamit ni Newman. Ngunit di nagtagal, pinigilan ni Empyrean Flutterfeather ang kanyang pag-iisip, at ang kanyang buong pagkatao ay naging panatag. Isang aura ng Dao na hindi mailarawan ng mga salita ang nagsimulang pumuno sa hangin sa bulwagan. Isang hibla ng apoy na singpino ng seda ang dahan-daang dumaloy patungo sa Xuanlong Cauldron na parang batis. Naroon ang kaaya-aya at katahimikan ng tahimik na gabi. Nanliit ang mga mata ni Mateo, alam niyang may nakasalubong siyang eksperto. Sa pagpino ng isang rank 5 divine pill, hindi pa siya nakakaranas ng ganito kalaking pressure noon. Hindi nangahas si Mateo na maging pabaya, umikot ang Chaos Heavenly Star Art. Isang katulad na walang kapantay na lalim na aura ang kumalat mula sa katawan ni Mateo. Dalawang aura ang nagsalpukan ng matindi. Nabigla ang isip ni Mateo at halos mawala ng malay. Kay lakas ng impact force. Pakiramdam ni Mateo ay parang bigat ito ng bunduktay na pinapasan sa kanya, malakas at hindi magilan. Ang mga laban sa alchemy dati, gaano man kalakas ang mga kalaban, gaano man kalakas ang impact, hindi siya nito kayang galawin kahit kaunti. Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ni Mateo ay hindi niya kayang harapin ang kalaban. Ang ganitong uri ng aura ay hindi ang presyon ng isang Empyrean, kundi ang aura na nabuo mula sa pagpino ng mga medicinal pills. Dahil sa limitasyon ng rank 5 divine pills, gaano man kalakas ang iyong lakas, hanggang sa limitasyon mo lang ang kaya mong himukin sa rank 5 divine pills at hindi lalagpas sa saklaw ng rank 5. Ibang-iba lang talaga ang lakas ng alchemist, ang aura na inilabas. Ang mga makapangyarihan ay maaaring umabot sa mga ulap ang kanilang chi, na magpapagana ng kapangyarihan ng langit at lupa. Halos hindi na makayanan ng mahihinang mga tao ang pag-atake, at iba pa. Sa kasalukuyan, matapos maglaban ng malakas ang medicinal pill aura ni na Empyrean Flutterfeather at Mateo, sila ay naging dalawang napakalaking dragon, paikot-ikot na pataas, at diretsyong sumugod sa mga ulap.
Ang kahangahangang momentum na iyon ay masasabing gumigising sa langit at niyayanig ang lupa. Sa oras na ito, sina Zio at Quinley ay hindi na nang ahas na magsalita para kutsain si Mateo. Bagamat mas mababa ang medicinal pill aura ni Mateo kaysa kay Empyrean Flutterfeather, ang lakas ng kahangahangang momentum nito ay nakapagpatigil sa pagsasalita ng mga tao. Ang kaguluhang ito ay talagang hindi kayang ilabas ng kanilang kalakasan. Sa wakas ay naintindihan na nila kung bakit gustong makipaglaban ni Master sa alchemy sa isang maliit na celestial deity realm na may katawan ng isang Empyrean realm. Talagang mayroon si Mateo ng ganitong kwalifikasyon. Sa kabilang banda, ang mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Lalo na ang 3 taong Yorick na nakipagpalitan ng suntok kay Mateo dati. Hindi maipaliwanag na mas lalo silang nagulat sa kanilang mga puso. Lumalabas na ito pala ang buong lakas ni Mateo. Noong nakikipaglaban siya sa alchemy kasama natin, hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Sabi ni Yorick na may maputlang kutis. Dahan daw ang tumango si Carswell at sinabing, Grand Completion daw realm. Ito ang lakas ng Grand Completion daw realm. Hindi ito kayang isipin ng mga katulad namin. Bumantong hininga si Carswell ng may emosyon at sinabing, hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang magsalita ng walang pakundangan, gusto niyang haminin si Lord Flutterfeather. Hindi namin kayang pukawin ang kanyang interes. Nakakatakot talaga ang talento ng batang ito dahil nasa grand completion na siya ng Dao Realm sa murang edad. Pagkatapos ng daan-daang milyong taon, maaaring makagawa ang Heavenspan World ng isa pang medicine ancestor. Nang marinig iyon ng lahat, nagulat sila. Sa loob ng hindi mabilang na libu-libong taon, iisa lamang ang medicine ancestor na lumitaw. Bagamat ang demon race ay nagbunga ng isang sacred ancestor high priest, ang sacred ancestor high priest ay medyo mas malala pa rin kumpara sa medicine ancestor. Pero ang edad ni Mateo ang nagtatakda ng kanyang potensyal sa hinaharap. Sino ang magsasabing hindi niya mararating ang hangganan ng medicine ancestor sa hinaharap? Habang nag-uusap sila, lalong lumakas ang aura ni na Empyrean Flutterfeather at Mateo. Umabot din sa napakainit na antas ang pill refinement. Umungol. Isang mapanlinlang na lilang dragon ang sumugod sa kalangitan, direktang nilabag ang mga limitasyon ng malaking bulwagan, patungo sa abot tanaw. Hindi rin pumayag ang panig ni Mateo na maging pangalawang violin. Umungol. Isang mabangis na dragon din ang umakyat sa langit, at mabilis na naabutan ang lilang dragon. Dalawang mapanlinlang na napakalaking dragon ang nagkaroon ng isang malaking labanan sa abot tanaw, at ang kaguluhan ay lalong lumakas ng lumakas. Ang kasalukuyang lustrous gold Great Imperial Capital, ang kulay ng kalangitan ay tuluyang lumabo. Ang maaliwalas na kalangitan na dating umaabot ng libu-libong milya ay ngayon pa lamang umuulan ng maliliit na ulap. Lahat ng martial artists sa lungsod ay nabighani ng dalawang napakalaking dragon na nasa langit. Ang penomenong ito ay nagmula sa Cloud Dream Mountain, nabalitaan kong hinahamon ng bagong hirang na Alchemy Celestial Pavilion Elder ang Empyrean Flutterfeather. Maaari kayang nakikipaglaban sila sa alchemy. Nabalitaan ko na ang banal na apoy ni Empyrean Flutterfeather ay ang Purple Wing True Dragon Fire. Ang napakalaking lilang dragon na iyon ay malamang na binago ni Empyrean Flutterfeather, tama ba? Kung gayon ang isa pang napakalaking dragon ay si Mateo. Napakabaliw talaga. Si Elder Mateo ay isa lamang 5-star alchemy god, kaya niyang makipaglaban kay Empyrean Flutterfeather, itong 7-star alchemy god, hanggang sa maging pantay ang kanilang laban. Masyadong malaki ang kaguluhang dulot ng labanan ni na Mateo at Empyrean Flutterfeather sa alchemy, kaya mahirap para sa buong lungsod ng mga martial artists na hindi mag-alala kahit ayaw nila. Sa sandaling ito, ang ikinagulat nila ay hindi kung gaano kalakas ang lakas ni Empyrean Flutterfeather, kundi ang kayang makipaglaban ng isang 5-star alchemy god sa isang 7-star alchemy god hanggang sa maglaban sila. Ang isang 5-star alchemy god ay kayang magdulot ng ganitong kababalaghan, ang lakas ni Mateo ay higit na nalampasan na ng imahinasyon ng mga tao. Putok. Sa mismong oras na ito, ang dalawang napakalaking dragon sa kalangitan ay nagbigay ng isang matinding banggaan. Ang espiritual na enerhiya ng langit na pinukaw ng dalawang napakalaking dragon ay agad na nagpasimula ng isang napakalaking alon. Sa isang kislap, kumidlat at dumagundong ang kulog na parabang katapusan na ng mundo. Pumutok, pumutok, pumutok.
Mga kidlat na nababalot ng nakapangangilabot na presyon ang sumugod sa bundok ng Cloud Dream, at bumagsak sa loob ng bulwagan. 1940. Ugong, ugong. Ang aura ng alchemy daw na sinundan ng kidlat ay tumama sa bulwagan. Sabay na nagbago ang mga mukha ni na Empyrean Flutterfeather at Mateo, ang mga selyo sa kanilang mga kamay ay mabilis at walang katiyakan na nagbabago tulad ng mga ulap. Ang nakapangangilabot na kidlat ay ginabayan ni na Empyrean Flutterfeather at Mateo papasok sa mga koaling panggamot. Agad-agad, hindi mabilang na kidlat ang walang humpay na kumislap sa Xuanlong Cauldron at Wandering Dragon Cauldron, na tila nakakakilabot. Sila. Nangaagaw talaga sila ng Peel Tribulation. Gulat na bulalas ni Carswell. Bilang mga alchemist, malinaw sa kanila kung gaano kaitikot ang ganitong antas ng Peel Tribulation. Sa katotohanan, kapag ang bawat alchemist ay nakaranas ng Peel Tribulation, maingat silang tutugon, natatakot na makagawa ng kahit kaunting pagkakamali. Pero ang dalawang taong ito ay gumamit talaga ng Peel Tribulation para pabagalin ang mga medicinal pills. Kung pagpapatigas lang ng mga gamot na gamot ang gamit nito, ayos lang, takot talaga silang dalawa na baka hindi sapat ang Peel Tribulation at desperadong nag-aagawan para sa Peel Tribulation. Mga baliw talaga ang dalawang ito. Ang grupo ng mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion ay tumingin sa eksenang ito ng may labis na pagkabigla at hindi na alam kung ano ang dapat nilang sabihin. Para lamang makita ang mga kidlat na pumapasok sa mga kalderong panggamot. Ang mga alon ng enerhiya sa loob ng mga kalderong panggamot ay lalong lumalakas, na nagpapakita ng mga bakas ng pagkawala ng kontrol. Putok, putok, putok. Nagsimula nang mabasag ang Wandering Dragon Cauldron ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Carswell at sinabi niya, tapos na. Masyadong nakakatakot ang enerhiya ng Peel Tribulation na ito, halos hindi na kaya ng medicinal cauldron ni Mateo. Isang pagkakamali lang ay saisabog na ang pagan. Nang makita ni Zio at Quinley ang eksenang ito, hindi nila maiwasang magpakita ng matinding tuwa. Haha, siguradong talo ang batang ito. Hindi niya nga kayang kontrolin ang medicinal cauldron, anong medicinal pills ang pinoy niya. Tumawa ng malakas si Quinley habang sinasabi iyon. Ngunit tahimik ang mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Alam nila na kahit sumabog ang pagan ni Mateo, hindi rin ito dahil sa kakulangan ng kasanayan. Kahit na isang mystical na kayamanan lamang ng celestial deity ang ginamit ni Empyrean Flutterfeather, ang mystical na kayamanan ng celestial deity na ito ay inalagaan niya sa loob ng ilang milyong taon. Ang kapasidad nito ay talagang hindi kayang ihambing sa Wandering Dragon Cauldron ni Mateo. Ang aura na dulot ng 2 taong ito na nagpipino ng mga tableta ay halos umabot na sa limitasyon ng rank 5 Divine Pills. Kaya ang Peel Tribulation na ibinagsak ay hindi rin kayang tiisin ng mga ordinaryong medicinal cauldron. Bagamat disente ang Wandering Dragon Cauldron, malinaw na medyo mas malala ang kakayahan nitong hawakan ang ganitong kakilakilabot na enerhiya. Gayunpaman, walang balak sumuko si Mateo. Kinontrol pa rin niya ang medicinal cauldron ng buong atensyon, pinipino ang medicinal peel. Ang dalawang napakalaking dragon ay patuloy pa ring nagpupumiglas, ang Peel Tribulation ay patuloy na bumubuhos sa medicinal cauldron. Ang pagbitak ng Wandering Dragon Cauldron ay lalong naging seryoso, at lalong lumalala rin ang mga bitek dito. Matagal nang hinihintay ni Quinley na sumabog ang pagan. Ngunit napakatagal na panahon na ang lumipas at ang Wandering Dragon Cauldron ay hindi pa rin nagpapakita ng mga senyales ng pagsabog. Ito. Ano ba ang nangyayari rito? Matagal nang naabot ng kanyang koaling panggamot ang limitasyon nito, pero bakit hindi pa rin ito sumabog? Malungkot na sabi ni Quinley. Ang katawan ng kaldero ng Wandering Dragon Cauldron ay pira-piraso na sa maliliit na piraso. Halos masasabing nagkawatak-watek na ito. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay matagal nang sumabog ang pagan, ngunit ayaw pa rin itong sumabog. Sabi ni Carswell, matagal nang naabot ng kanyang koaling panggamot ang limitasyon nito, pero umasa si Mateo sa kapangyarihan ng dakilang daw at pilit na pinanatili ang koaling panggamot. Ang kanyang kontrol sa koaling panggamot ay umabot na sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Nagpalitan ng tingin sina Zio at Quinley, nagulat na hindi makapagsalita.
Ito pa rin ang unang pagkakataon na nakita nila na ang kontrol ng isang tao sa medicinal cauldron ay maaaring umabot sa ganitong kakilakilabot na antas. Ito ba talaga ang kayang gawin ng mga tao? Putok. 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 Sa mataas na kalangitan, isang lila at isang puti, dalawang napakalaking dragon, ang nagbukas ng isang mabangis na paghaharap, at ang kahangahangang momentum ay lalong lumalakas ng lumalakas. Putok. Bigla, matapos ang matinding pagbangga ng dalawang napakalaking dragon, nagkawatak-watek sila. Ang dalawang mapanlinlang na malalaking dragon ay naging mga tipik ng liwanag. At sa oras na ito, naging mas maliksi ang isipan ni na Empyrean Flutterfeather at Mateo nang tamaan sila ng swerte, at biglang nagmulat ng dalawang mata. Ang dalawang aura na dating magkasalungat ay nagsimula ng maghalo ng may perpektong pagkakaisa. Unti-unting nagtagpo ang aura ni Mateo at naging aura ni Empyrean Flutterfeather, habang ang aura ni Empyrean Flutterfeather ay unti-unting nagtagpo rin sa aura ni Mateo. Tila magsasama ang dalawang gamot na iyon. Nang makita ng grupo ng mga matatanda ang eksenang ito, hindi nila maiwasang magpalitan ng tingin dahil ngayon lang sila nakakita ng ganitong eksena. Hindi ba't nakikipaglaban sila sa alchemy? Bakit kapag lumalaban sila hanggang dulo, ibinababa ang mga bandila at pinapatahimak ang mga tambol, nakikipagkamay at ibinabaon ang palakol? Tanong ni Yorick nang may nagtatakang tingin. Anong klaseng sitwasyon ito? Nagdududa rin si Carswell habang nagtatanong. Ang dalawang aura ay parang dalawang ilog na nagtatagpo, na sa wakas ay nagtatagpo sa dagat. Hindi nagtagal, nagsama ang dalawang aura na iyon sa isa. Isang malakas na ambon ang kumalat kasama ang dalawang tao bilang sentro, agad na nagpalipad palabas sa grupo ng mga matatanda. Halos sabay na naglabas ng nakasisilaw na liwanag ang mga koaling panggamot ng dalawang tao. Paikliin. Paikliin. Sa oras na ito, sabay na sumigaw sina Empyrean Flutterfeather at Mateo. Ang marahas na aura na iyon, hindi mabilang na enerhiya, ay naalala agad, pumasok sa dalawang kalderong panggamot. Nagtagumpay ang pagbuo ng tableta. Haha! Ang sarap sa pakiramdam. Umalangaw-ngaw sa malaking bulwagan ang malakas na tawa ni Empyrean Flutterfeather. Sa katunayan, ilang taon na rin simula nang lumaban ng ganito kasaya si Empyrean Flutterfeather. Bilang isang natatanging talento sa mga 7-star alchemy gods, hindi maraming tao ang maaaring maging katapat ni Empyrean Flutterfeather. Naghahanap si Mateo ng kalaban na kayang tapatan ang lakas niya. Kaya hindi ba't ganoon din siya? Ang labanang ito ay lubos niyang ikinatuwa. Pumutok, pumutok, pumutok. Nang magtagumpay ang paghahalo ng mga tableta, sa wakas ay hindi na ito nakayanan ng Wandering Dragon Cauldron, nagkapira-piraso, at naging isang tumpok ng pinong pulbos. Makikita rito kung gaano kakilakilabot ang Peel Tribulation na dulot ng dalawang tao noon, ang aktwal na gawing alikabok ang isang celestial deity mystic treasure. Parang kidlat na gumalaw si Mateo, iniimbak ang gamot sa isang maliit na bote na matagal nang inihanda. Pagkatapos ng lahat ng ito, ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabi kay Empyrean Flutterfeather, binabati kita, Senior Flutterfeather. Malinaw na nasa magandang mood si Empyrean Flutterfeather nang nakangiti niyang sinabi, salamat sa pagbati mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi rin sana ito gagawin ng matandang ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, nandoon na ang kaharian ni Senior Flutterfeather. Kulang ka lang sa pagkakataon. Ngayon, darating ang tagumpay kapag handa na ang mga kondisyon. Binabati kita. Iniabot ni Empyrean Flutterfeather ang kanyang kamay at sinenyasan, itinabi ang gamot. Pagkatapos, marahang itinulak niya ang Xuanlong Cauldron sa harap ni Mateo. Ang Xuanlong Cauldron na ito ay sumunod sa matandang ito sa loob ng ilang milyong taon. Sa pagkikita natin ngayon, tiyak na hindi mo masisira ang reputasyon nito. Ibibigay ko ito sa iyo, nakangiting sabi ni Empyrean Flutterfeather. Hindi rin magalang si Mateo, direktang hawak ang Xuanlong Cauldron at sinabing nakahawak ang mga kamay, salamat, Senior Flutterfeather. Dahil sa isang labanan ng alchemy, natural na alam ni Mateo ang tungkol sa husay ni Xuanlong Cauldron. Sa ilalim ng nakapangangilabot na paghihirap na iyon, ang Xuanlong Cauldron ay hindi naman talaga nasaktan. Makikita ito sa isang sulyap. Sa malayo, nang marinig ng lahat ang pag-uusap ng dalawang tao, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig.
Natural lang na alam nila ang binabati ni Mateo. Lalo na sina Zio at Quinley, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng matinding tuwa, halos mapatalon sa tuwa. Guro, naintindihan mo ba? Medyo hindi maintindihang tanong ni Zio. Hinaplos ni Empyrean Flutterfeather ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, oo. Simula ngayon, magsisimula na ang master ng saradong pag-iisa. Kaya huwag niyo akong istorbohin. Simula ngayon, si Mateo na ang magiging head elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Kailangan ninyong lahat na magpakita ng kagandahang asal sa isang senior, naiintindihan nyo ba? Lahat ay binalot ng takot, lahat ay yumuyuko bilang pagpupugay habang sinasabing, sinusunod namin ang utos ng Dharma ni Lord Flutterfeather. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Empyrean Flutterfeather at agad na naglaho mula sa malaking bulwagan. Nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion, na para bang naligaw sa mga ulap at hamog. Sa laban na ito, sino nga ba ang nanalo? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.